Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2701. Sa pagkakataong ito, lubos na napukaw ni Ancestor Body ang pagkamausisa ni Alex. Kaya, tinanong ni Alex, ang rock na iyon. Sino ba talaga siya? Umiling si Ancestor Body. Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Pagkatapos, napuno siya ng espiritu ng pakikipaglaban. Ito marahil ang kalooban ng kanluraning paraiso, na nag-iiwan ng pagkakataon para sa ating Budismo. Brat, ano pang hinihintay mo? Ipapadala kita sa Derayenji Temple ngayon din. Tandaan, ang aking tunay na katawan ay nasa bundok ng puso sa likod nito. Pagdating ng panahon, ikaw. Bulong ni Ancestor Body kay Alex, na sinasabi sa kanya ang mga pangunahing sikreto ng kanyang aktwal na katawan. Tumanggaw si Alex. Good brat, ang pagbabagong buhay ng Western Paradises Buddhist Realm ay nakasalalay sa iyo. Napangiti si Alex. Sa pagkakaroon ng malabong konsepto tungkol sa Budismo ng kanlurang paraiso, ginawa niya ang lahat para lamang mailigtas ang kanyang ama. Asterisk. Whoosh! Nang nakaharap ang kanilang mga ulo, hinawakan ni Ancestor Body si Alex at ibinaon sa lupa. Ang hangin sa ilalim ng lupa ay hindi maganda, at mayroong isang malakas na amoy ng lupa, kaya kailangan mong tiisin ito ng kaunti, paalala ni Ancestor Body sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi niya ulit kay Alex. Isang sinaunang Buddhist battlefield ang nakipaglaban dito sa ipinagbabawal na lugar ng Derayenji Temple. Mahigit sa 100 bodhisattva ang minsang namatay sa madugong mga labanan dito, at maraming mga Buddha ang sumalubong sa kanilang pagkamatay. Ang lugar na ito ay nagmana ng mga natitirang sinaunang Budistang lumalaban na espiritu. Kaya naman, ang mga masasamang demonyong iyon na humawak sa Derayenji Temple ay hindi nang ahas na pumasok sa lugar na ito, hindi sinasadyang tinatakan ito. Kung si Ancestor Body ay hindi nakabaon sa lupa at nakabasag ng force fields, hindi siya pupunta sa lugar na ito. Kung tutusin, matagal na sana siyang pino. Hindi nagtagal, dumating sila sa paligid ng sinaunang larangan ng digmaang Budista. Gaya ng inaasahan, nilamon ng force field ang lugar. Tanong ni Alex, gusto mo bang subukang buksan ang selyo? Mabilis siyang pinigilan ni Ancestor Body. Hindi mo dapat, kung sinira mo ang selyo, mararamdaman ka ng masasamang demonyo sa loob. Kung isasama kita, gayunpaman, hindi tayo mapapansin. Sa yugtong ito, naubos na nila ang 2 buong oras. Sa wakas, matagumpay na nabasag ni Ancestor Body ang selyo at pinasok ito ng palihim kasama si Alex. Sa isang iglap, naramdaman ni Alex ang kakaibang lugar na ito. Naglalaman ito ng layunin ng Budismo, ngunit napuno ito ng kalokohan. Ang mahinang demonyong Chi ay dumadaloy, hindi nakikita, at walang kabuluhan. Gaya ng inaasahan, hindi ito mukhang isang Buddhist nirvana. Nasira ang lugar na ito. Umalis ka na, mabilis. Hinayla ni Ancestor Body si Alex at mabilis na binaon sa lupa. The moment they came in, Alex could also sense na muntik na silang madiskubre. Hindi nagtagal, 2 tao ang dumating, mga monghe. Inactivate ni Alex ang X-ray vision ng kanyang divine eyes, at sa isang sulyap, napabuntong hininga siya. Ang 2 lalaki ay hindi tunay na monghe kundi 2 demonyo. Ang kanilang tunay na pagkakakilanlan ay mabalahibo, itim na mga demonyong oso, ngunit ang bawat isa ay tila may kargang katawan ng isang monghe sa kanilang mga likuran. Nang lumingon sila, para silang mababait na alagad ng Budismo, ngunit sila ay naging mga kahindek-hindek na demonyo nang muli silang lumingon. Kabanata 2702. Hoy, iihi sila sa ulo natin. Pagtitiisan mo ba? Sabi ni Alex sa isang nakakulot at naninigas na nakatingin kay Ancestor Body sa tabi niya. Sinagot siya ni Ancestor Body sa pamamagitan ng telepathy, I don't mind. Ako ay isang puno, kaya dapat mayroong higit sa ilang mga demonyo na tumae at umihi sa akin. Sustansya lang silang lahat, kailangan ko pa nga silang pasalamatan. Fuck. Sa kanyang X-ray vision, nakita ni Alex na hinugot na ng 2 demonyo ang kanilang basura at handa nang magsimulang umihi. Paano niya natitiis iyon? Hindi ba siya natatakot sa kakilakilabot na swerte? Nang makitang kikilos na si Alex,
Agad siyang pinigilan ni Ancestor Body. Kalimutan mo na, mas madaling lutusin ang salungatan sa kompromiso. Kung patuloy kang kumilos sa ganitong paraan, madali kang mag-trigger ng hindi inaasahang kaganapan. Pinandilatan ni Alex si Ancestor Body. Paano niya iyon papayagan? Hinihiling ba niya sa kanya na magpasakop sa kahihiyan? Sa sandaling iyon, ipinakita ng dalawang pekeng monghe ang kanilang tunay na mukha at nakipag-usap. Kakaiba, malinaw kong naramdaman ang abnormal na paggalaw dito ngayon lang. Bakit wala akong nahanap? Bakla ka. Siguradong nabulag ka sa lahat ng pag-inom na iyon. Siguro ako talaga. Ito ang Derayenji Temple. Sino pa ba ang pwedeng pumasok? Ito ay napakaligtas. Go take a leak. Itutuloy natin ang pag-inom mamaya. Nanigas ang ekspresyon ni Alex. Edman, iihiba nila ang ulo natin. Talagang hindi. Malalaman ng isang tunay na lalaki na may mga bagay na hindi dapat gawin. Kung ang balitang may umiihi sa kanyang ulo ay aabot sa pandinig ng mga babae at bata, ano pa kaya ang dignidad niya? Kung ang brute force ay wala sa tanong, kung gayon. Nakuha niya ang The Boundless Buddhist Creature, isang aklat na natagpuan niya sa tirahan ni Grand Bodhisattva. Isang pambihirang teksto, mayroon itong kakayahang manghuli ng mga gawa-gawang nilalang. Naniniwala si Alex na ang dalawang bear demons na nauna sa kanya ay hindi posibleng maging mas makapangyarihan kaysa sa mga gawa-gawang nilalang, kaya hindi dapat maging isang malaking hamon ang pagkuha sa kanila. Nakilala ng libro si Alex bilang kanyang master nang makuha niya ito, at nagsimula itong pinuhin ang sarili. Sa sandaling ito, mayroon na itong mental picture sa kanya. Oras ay ang kakanyahan, at Alex ay hindi nais na umihi sa buong ulo. Binuksan niya ang libro at, sa lakas ng kanyang pag-iisip, nakalok sa dalawang demonyong oso. Whoosh! Whoosh! Naramdaman ni Alex ang paglubog sa napakabilis na bilis sa libro. Ang dalawang demonyong oso ay hinihigop dito. Ang bilis. Nagulat din si Ancestor Body. Pagtingin sa librong nasa kamay ni Alex, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi ba ito ang walang hanggan na Budismong nilalang, isang pinakamataas na kayamanan ng Budista? Bakit nasa kamay mo? May nagbigay sa akin, sagot ni Alex. Kaya, ano pa ang masasabi ni Ancestor Body? May nagbigay sa iyo ng kayamanan na ganoon kahalaga. Siguradong galing ka. Sa sandaling iyon, si Alex ay nalubog sa isip sa The Boundless Buddhist Creature. Naririnig niya ang mga Buddhist na kanta at chants, kabilang ang isang malakas na panghihimasok sa pag-iisip transcendence. Alam ni Alex nang makuha niya ang aklat na ito ay nilagyan ng isang tamang system at na ang mga gawa-gawang nilalang na nakuha nito ay maaaring matagumpay na mapaamo sa napakaikling panahon. Ito ay nakakagulat na mahusay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakarinig si Alex ng dalawang nakakakilabot na sigaw. Pagkatapos, iniluwa ng The Boundless Buddhist Creature ang dalawang demonyo, sila ay naging mga bangkay na masama. Tumalsik pa ang ilang labi nila kay Alex. Samantala, si Ancestor Body ay hindi nasugatan kahit na pagkatapos ay walang ingat na nakabaon sa lupa at umiwas sa kanila. Fuck! Nagmura si Alex. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ito gumana? Nakangiting bamulong si Ancestor Body. Nalilito ka, hindi ba? Bakit hindi mo iniisip kung anong uri ng pag-iral ang The Boundless Buddhist Creature? Paano ito magkakaroon ng mata sa gayong maliliit na demonyo? Ang gayong maliliit na demonyo ay ang ehemplo ng kalapastanganan laban sa The Boundless Buddhist Creature. Hindi pwede, di ba? Pumipili pa nga ito ng mga target at hindi nila malalamon kung hindi sila gawa-gawa. Napabuntong hininga si Alex. Tumanggaw si Ancestor Body. Siyempre, paano magiging karapat-dapat ang naturang basura sa The Boundless Buddhist Creature? Walang magawang nagkibit-balikat si Alex. Asish, minamaliit ko ang libro, kumbaga. Pagkatapos nito, naglakbay muli si Ancestor Body sa ilalim ng lupa kasama si Alex. Nakita nila ang isang matayog na dambana na natatakpan ng gininto ang liwanag, ang tunay na Derayenji Temple. Ang Heart Mountain ay nasa likod ng dambana. Itinuro ni Ancestor Body ang bundok ng puso at sinabing, hindi na ako makakapunta roon, kaya maaari mo na lang umasa sa iyong sarili para sa iba. Hihintayin kita dito. Pagdating ng panahon, ihahatid na kita. Sige, maingat na nagpatuloy si Alex, hindi nang ahas na lumapit sa Derayenji Temple. Ayon kay Ancestor Body,
na itinago ang sarili bilang Panginoong Buddha, ang dakilang demonyo ay nakatira na ngayon sa loob ng Derayenji Temple ng walang parusa. Kabanata 2703. Kung natuklasan, malamang namamatay siya. Nang lampasan ang dambana, narinig ni Alex ang malakas na tibok ng puso. Pumalakpak, pumalakpak. Ito ay hindi pag-aari ng isang tao, ito ay tunog mapurol, ngunit malakas. Kapag ito ay umabot sa mga tainga ng isang tao, ang isa ay maaaring makaramdam ng mabigat na pamimilit, nang hindi sinasadya na gustong sambahin ito. Gaano kalakas? Nagulat si Alex. Sa kabutihang palad, ang kanyang pangangatawan ay sumailalim lamang sa ebolusyon sa pool of afterlife at makabuluhang bumuti, anuman ang mental na katawan, pisikal na katawan, at mga buto ng ugat. Hindi niya ginamit ang kanyang kakayahan sa Budismo upang pigilan ang dakilang demonyo na magising ayon sa paalala ni Ancestor Bodhi. Ang dakilang demonyong iyon ay may napakasensitibong Budismong aura, at mapapansin nito ang kahit na bahagyang pagbabago-bago. Makalipas ang 10 minuto, narating niya ang Heart Mountain pagkatapos na palihim na lampasan ang Derayenji Temple. Hindi nagtagal, nakita niya ang natural na katawan ng Ancestral Body Tree, isang napakalaki na nasakop nito ang halos kalahati ng bulubundukin. Ang buong bundok ng puso kasama ang puno ng Ancestral Body, ay nagmistulang isang malaking nakapaso na halaman mula sa malayo. Ang isang puno ay nakataas sa isang bundok. Ang nagtatagal na puting ambon at ang pag-anod ng espiritual na enerhiya ay napuno ng bundok, na nagniningning ng nakasisilaw na gintong banal na liwanag. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na inspeksyon, masasabi ni Alex na ang gintong banal na liwanag ay peke. Ito ay naging isang uri ng demonyong chi. Ang tunay na katawan ni Ancestor Body at ang kanyang pagtakas, na napinsala ng lason, ay nagpapahiwatig na ang Ancestral Body Tree ay nawala ng orihinal nitong vital energy. Matapos mawala ang kakanyahan ng natitirang shell, ito ay dahan-daang mabubulok at hindi na mailigtas. Dagandong, dagandong, nakarinig si Alex ng galit na galit mula sa malayo. Pagkatapos, dinala ang mga sumpa. Basura, lahat kayo ay basura. Walang kwenta, walang magawa diba? Ano ang silbi ng pagkakaroon ng mga basurang tulad ninyong mga tao? Pumunta ka sa impyerno. Boom! Natigilan si Alex. Sino ba talaga ang nagalit sa Heart Mountain? Sa susunod na segundo, natuklasan niya ang ilang mga demonyo, nakahawig ng naunang 2 demonyo na may balat ng mga monghe sa kanilang mga likod, nagamulong pababa sa bundok. Isang demonyo ang napakalapit kay Alex na halos makita siya nito. Pagkatapos, narinig niyang muli ang lalaking iyon sa Heart Mountain sa mas galit na boses. Anong Ancestral Body Tree? Basura lang. How dare ang ganitong uri ng bulok na puno ay tumawag sa sarili nitong numero 1 punong Budista. Ba, lumapit si Alex ng ilang talampakan. Malinaw niyang nakikita ang paggalaw sa Heart Mountain nang hindi ina-activate ang mga mata ng Diyos. Isang multo ng isang kaluluwa ang patuloy na umiikot sa paligid ng Ancestral Body Tree. Samantala, ang tunay na katawan ng Ancestral Body Tree ay nasa isang kakilakilabot na estado. Ito ay may sakit, na higit sa kalahati ng mga dahon nito ay dilaw. Sa lupang puno ng mga lantang dahon, tila ang kanyang mga araw ay binilang. Ang mga damdamin ng multo ay nasa isang nabalisa na estado. Mabilis na nahulaan ni Alex na may nabuong kaluluwa pagkatapos na ihagis ang soul planting sa loob ng Ancestral Body Tree. Sa kanyang pagtataka, ang katawan ng kaluluwang iyon ay maaaring humiwalay sa Ancestral Body Tree at malayang gumala sa labas. Nagtaglay pa ito ng kapangyarihang panlaban na napakalakas kaya pinalayas nito ang iba pang mga demonyo tulad ng mga gumugulong na bola. Ano ang kailangan ko sa iyo? Ano ang kailangan ko sa iyo? Ang multo ng kaluluwa ay humampis sa Ancestral Body Tree ng paulit-ulit. Ang hindi mabilang na mga lantang dahon sa Ancestral Body Tree ay sunod-sunod na nahulog. Anong sirang puno? Babalik ako at haharapin kita mamaya. Kung hindi ka makikipagtulungan, susunugan kita. Panipi, mukhang galit na galit ang multo. Hindi inaasahang umalis ito sa hanay ng Ancestral na Body Tree at nagmamadaling bumaba sa Heart Mountain. Nagulat si Alex. Nadiskubre kaya siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang multo ay direktang patungo sa dambana ng Derayenji Temple. Magandang pagkakataon. Sinamantala ni Alex ang pagkakataon.
Direkta siyang nag-teleport sa Heart Mountain at kinuha ang Ancestral Body Tree gamit ang paraan na itinuro sa kanya ni Ancestor Body. Kabanata 2704. Bilang espiritu ng Ancestral Body Tree, walang sino man ang nakakaalam ng puno kaysa sa Ancestor Body mismo. Pagkatapos ng lahat, pareho silang kailangan na pag-iral para sa hindi mabilang na mga panahon. Isang marka, na hindi mabuburn ng espiritu, ay matagal nang naiwan sa puno ng Ancestral Body. Om Mani Padme Hum. Ito ay isang incantation upang makuha ang Ancestral Body Tree, sa pamamagitan ng pag-urong nito. Whoosh! Sa sandaling iyon, yumanig ang Ancestral Body Tree, at ang napakalaking, walang hangganang canopy ay nanginig ng husto. Napatingin si Alex sa likuran, natatakot na baka bumalik ang demonyong kanina lang bumaba. Malalagay siya sa matinding problema pagdating ng panahon. Buti na lang at marami ang gumagalaw dito, nasa isang malawak na bundok siya, kung tutusin, kaya medyo malayo ang distansya, at hindi ito malalim na nauugnay. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Pero hindi nagtagal, nabigla si Alex. Hindi lamang ang Ancestral Body Tree ang gumagalaw, ngunit ang Heart Mountain sa ilalim ay gumalaw din. Boom! Boom! Ang tunog na ibinubuga nito ay simpleng nakakabasag ng lupa, tulad ng dumadagandong na kulog. Nayanig ang buong bundok hanggang sa halos mawalan ng lakad si Alex. Kaagad pagkatapos, ang Derayenji Temple sa paanan ng Heart Mountain ay nanginig din. Dam! Nagsisimula na itong magseryoso. Namumula ang mukha ni Alex. Alam niyang nakaligtaan niya ang isang bagay. Ang Ancestral Body Tree ay lumalaki sa Heart Mountain sa hindi mabilang na bilyong taon, ang mga ugat ng puno nito ay malamang na matagal na tumagos sa buong Heart Mountain, na bumabalot sa sarili nito sa paligid nito. Kaya naman, kapag gumalaw ang puno, kasunod din ang bundok. Sa sandaling ito, naalarma ang lahat sa Derayenji Temple. Ang kaguluhan na dulot ng Heart Mountain at ng Ancestral Body Tree ay sadyang napakatindi. Nagtakbuhan ang lahat at tumingin sa bundok ng puso. Anong meron? Anong meron? Nagtagumpay ba si Master sa soul planting at napino ang Ancestral Bodhi Tree? Napakagandang momentum. Ang buong bundok ng puso ay nanginginig, at ang Ancestral Body Tree ay nanginginig. Gaya ng inaasahan sa ating guro, hindi siya magagapi. Ang numero 1 sa mundo. Nang lumabas ang pulutong ng mga demonyo at nakita ang kaguluhan sa bundok ng puso, hindi lamang sila nag-alala, ngunit talagang napuno sila ng pagkabigla at pagsamba. Naisip nila na ito ay isang kaguluhan na dulot ng kanilang amo. Sa katunayan, siya ay isang walang katulad na maharlika sa pag-angat ng isang sagradong bundok at punong Budista. Sa sumunod na segundo, nakita pa nila ang Ancestral Body Tree na naglalabas ng nakakasilaw na ningning. Sa makatuwid, ang mga demonyo ay naging mas nasasabik. Sunod-sunod na sigaw nila. Makapangyarihan si Master. Naghahari si Master sa Western Paradise. Pinagkakaisa ni Master ang universo. Lahat sila ay mga demonyo, at naglalabas sila ng nakakabinging boses. Nakatitig pa sila ng mat-aman sa direksyon ng Heart Mountain. Pagkatapos, sa susunod na sandali, sa ilalim ng tingin ng lahat, isang daloy ng liwanag ang biglang lumundag patungo sa Ancestral Body Tree, kasama ang Heart Mountain. Pagkatapos, naglaho sila. Ang napakalaking bundok at isang malaking puno ay maaaring mawala sa manipis na hangin. Ang mga demonyo sa Derayenji Temple ay natigilan saglit, ngunit agad silang nagsaya. Noon lang, isang 16.4 talampakang taas na lalaki na natatakpan ng gininto ang banal na liwanag, na ang imahe ay dating kahawig ng Buddha, ang lumabas sa dambana ng Derayenji Temple. Isang halo sa likod ng kanyang ulo ang nakatikip sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mukha ay hindi malinaw. Gayunpaman, siya ay tumingin lubhang matatag at matyaga. Nandito na si Master. Mabuhay Master. Sumigaw ang karamihan ng mga demonyo. Lumalabas na ang dakilang demonyong ito ay nasa kontrol na ngayon ng Derayenji Temple at inaangkin na siya si Lord Buddha. Si Lord Buddha ay nakikipag-usap pa rin sa nahati na kaluluwa kanina at hindi lumabas. Bukod dito, ang mga tunog sa labas ay nakamute. Sa sandaling ito, dahan-dahan siyang nagtanong, ang lugar na ito ay Derayenji Temple. Kayo ay nakatakdang maging mga haligi, bodhisattva at Buddha na makakamit ang kaliwanagan sa hinaharap, ngunit kayo ay nagdudulot ng kaguluhan at naghahayag ng inyong orihinal na mga anyo ng demonyo.
Nasaan ang tikiz? Nang marinig iyon, ang mga demonyo ay hindi nang ahas gumawa ng ingay. Isa-isang tumalikod silang lahat at naging mga monghe na may mabait na mukha. Kabanata 2705. Bilang espiritu ng Ancestral Body Tree, walang sino man ang nakakaalam ng puno kaysa sa Ancestor Body mismo. Pagkatapos ng lahat, pareho silang kailangan na pag-iral para sa hindi mabilang na mga panahon. Isang marka, na hindi mabubure ng espiritu, ay matagal nang naiwan sa puno ng Ancestral Body. Om Mani Padme Hum. Ito ay isang incantation upang makuha ang Ancestral Body Tree, sa pamamagitan ng pag-urong nito. Whoosh! Sa sandaling iyon, yumanig ang Ancestral Body Tree, at ang napakalaking, walang hangganang kanapi ay nanginig ng husto. Napatingin si Alex sa likuran, natatakot na baka bumalik ang demonyong kanina lang bumaba. Malalagay siya sa matinding problema pagdating ng panahon. Buti na lang at marami ang gumagalaw dito, nasa isang malawak na bundok siya, kung tutusin, kaya medyo malayo ang distansya, at hindi ito malalim na nauugnay. Pero hindi nagtagal, nabigla si Alex. Hindi lamang ang Ancestral Body Tree ang gumagalaw, ngunit ang Heart Mountain sa ilalim ay gumalaw din. Boom! Boom! Ang tunog na ibinubuga nito ay simpleng nakakabasag ng lupa, tulad ng dumadagandong na kulog. Nayanig ang buong bundok hanggang sa halos mawalan ng lakad si Alex. Kaagad pagkatapos, ang Derayenji Temple sa paanan ng Heart Mountain ay nanginig din. Edman, nagsisimula na itong magseryoso. Namumula ang mukha ni Alex. Alam niyang nakaligtaan niya ang isang bagay. Ang Ancestral Body Tree ay lumalaki sa Heart Mountain sa hindi mabilang na bilyong taon. Ang mga ugat ng puno nito ay malamang na matagal na tumagos sa buong Heart Mountain, na bumabalot sa sarili nito sa paligid nito. Kaya naman, kapag gumalaw ang puno, kasunod din ang bundok. Sa sandaling ito, naalarma ang lahat sa Derayenji Temple. Ang kaguluhan na dulot ng Heart Mountain at ng Ancestral Body Tree ay sadyang napakatindi. Nagtakbuhan ang lahat at tumingin sa bundok ng puso. Anong meron? Anong meron? Nagtagumpay ba si Master sa soul planting at napino ang Ancestral Badhai Tree? Napakagandang momentum. Ang buong bundok ng puso ay nanginginig, at ang Ancestral Body Tree ay nanginginig. Gaya ng inaasahan sa ating guro, hindi siya magagapi. Ang numero 1 sa mundo. Nang lumabas ang pulutong ng mga demonyo at nakita ang kaguluhan sa bundok ng puso, hindi lamang sila nag-alala, ngunit talagang napuno sila ng pagkabigla at pagsamba. Naisip nila na ito ay isang kaguluhan na dulot ng kanilang amo. Sa katunayan, siya ay isang walang katulad na maharlika sa pag-angat ng isang sagradong bundok at punong Budista. Sa sumunod na segundo, nakita pa nila ang Ancestral Body Tree na naglalabas ng nakakasilaw na ningning. Sa makatuwid, ang mga demonyo ay naging mas nasasabik. Sunod-sunod na sigaw nila, makapangyarihan si Master. Naghahari si Master sa Western Paradise. Pinagkakaisa ni Master ang universo. Lahat sila ay mga demonyo, at naglalabas sila ng nakakabinging boses. Nakatitig pa sila ng mat-aman sa direksyon ng Heart Mountain. Pagkatapos, sa susunod na sandali, sa ilalim ng tingin ng lahat, isang daloy ng liwanag ang biglang lumundag patungo sa Ancestral Body Tree, kasama ang Heart Mountain. Pagkatapos, naglaho sila. Ang napakalaking bundok at isang malaking puno ay maaaring mawala sa manipis na hangin. Ang mga demonyo sa Derayenji Temple ay natigilan saglit, ngunit agad silang nagsaya. Noon lang, isang 16.4 talampakang taas na lalaki na natatakpan ng gininto ang banal na liwanag, na ang imahe ay dating kahawig ng Buddha, ang lumabas sa dambana ng Derayenji Temple. Isang halo sa likod ng kanyang ulo ang nakatikip sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mukha ay hindi malinaw. Gayunpaman, siya ay tumingin lubhang matatag at matyaga. Nandito na si Master. Mabuhay Master. Sumigaw ang karamihan ng mga demonyo. Lumalabas na ang dakilang demonyong ito ay nasa kontrol na ngayon ng Derayenji Temple at inaangkin na siya si Lord Buddha. Si Lord Buddha ay nakikipag-usap pa rin sa nahati na kaluluwa kanina at hindi lumabas. Bukod dito, ang mga tunog sa labas ay nakamute. Sa sandaling ito, dahan-dahan siyang nagtanong, ang lugar na ito ay Derayenji Temple. Kayo ay nakatakdang maging mga haligi, bodhisattva at Buddha na makakamit ang kaliwanagan sa hinaharap, ngunit kayo ay nagdudulot ng kaguluhan at naghahayag ng inyong orihinal na mga anyo ng demonyo.
Nasaan ang tikes? Nang marinig iyon, ang mga demonyo ay hindi nang ahas gumawa ng ingay. Isa-isang tumalikod silang lahat at naging mga monghe na may mabait na mukha. Kabanata 2706. Body, pumasok ka dito. Alam kong nandito ka. Lumabas ka at salubungin ako ngayon din. Alam mo ang aking mga pamamaraan. Kung maglakas loob kang nakawin ang ancestral body tree, tiyak na aalisin ko ang iyong budismo at sisirain ang iyong orthodoxy upang ang budismo ay hindi na umiral sa universo. Hindi mahanap ni Lord Buddha ang ancestral body tree o anumang mga pahiwatig. Sa sobrang galit niya ay halos magmura siya ng malakas. Sa isang dagandong, umaasa siyang maakit si ancestor body sa pamamagitan ng pagbulyaw. Gayunpaman, walang tugon. Wala naman talaga. Hinanap ni Lord Buddha ang mababang lupain sa loob ng isang buong oras. Noon lang siya umalis, walang magawa at bigo. Gayunpaman, halatang nasa bingit na siya ng pagsabog. Ang maliliit na demonyong nasa ilalim niya ay hindi nang ahas na gumawa ng ingay, sa takot na lipulin sila ni Lord Buddha kapag may sinabi silang bahagyang mali o alinman sa kanilang mga aksyon na hindi nakalulugod. Gayunpaman, nakikita ni Alex ang labas mula sa cleansing vase. Siya ay lumabas dito pagkatapos lamang makumpirma na si Lord Buddha ay umalis kasama ang maraming maliliit na demonyo upang maghanap sa ibang lugar. Pagtingin sa cleansing vase na nagtatago sa isang siwang ng bato, walang kusa itong kinuha ni Alex at inilagay malapit sa kanyang bibig bago ito hinalikan. Ang sitwasyon kanina ay maaaring ilarawan bilang delikado. Walang alinlangan, sa kanyang paglilinang, madaling matalo ni Lord Buddha ang 10 o higit pang mga kopya niya. Siya ay isang makapangyarihang tao na kaya pang itaboy si ancestor body. Kapag nadiskubre siya ni Lord Buddha o nalaman ang tungkol sa cleansing vase, maaari lang itong mauwi sa isang paraan, isang bagay na hindi na niya kailangang isipin. Sa hindi inaasahan, bagamat nasaklo ng banal na diwa ni Lord Buddha ang buong lugar, nilinlang siya ng cleansing vase sa ilalim mismo ng kanyang ilong sa pamamagitan ng maling paraan. Ito ba talaga ang Goddess of Mercy's cleansing vase? I wonder kung buhay pa ba ang Diyosa ng awa. Kung ito talaga ang iyong mahiwagang kayamanan, magpapasalamat ako sa iyo ng personal sa susunod. Ngayon, pahiram lang sa akin ng ilang taon. Tuwang-tuwa si Alex. Sa harap ng makapangyarihang mga kaaway, ang gayong kayamanan ay magiging isang legal iligtas buhay na trump card. Nagmamadali niyang niligpit ang cleansing vase at hindi na niya gustong manatili rito. Matapos mabilis na matukoy ang direksyon, palihim siyang nagtungo sa posisyon kung saan naroon si ancestor body. Sa panahon ng proseso, ang cleansing vase ay may mahalagang papel. Isa lamang itong walang kapantay na banal na artifact para sa paglusot. Direkta siyang magtatago sa cleansing vase tuwing may sitwasyon, at ito ay napatunayang epektibo sa bawat pagkakataon. Di nagtagal, matagumpay niyang nakilala si ancestor body. Paano nangyari? Nakuha mo ba? Tanong ni ancestor body. Meron akong. Umalis na tayo, sabi ni Alex. Gayunpaman, hindi maramdaman ni ancestor body ang puno ng ancestral body. Ang paraan na sinabi niya kay Alex ay hihilahin ang ancestral body tree sa isang dimensional na espasyo pagkatapos nitong lumiit. Ang dimensional na espasyo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Maaari niyang tingnan ang mga eksena sa loob anumang oras. Gayunpaman, wala na itong laman. Walang kahit ano sa loob. Teka, maghintay. Nagmamadaling hinayla ni ancestor body si Alex. Saan iyon? Bakit hindi ko ito makita? Wala talaga. Meron. Nagbago ang lokasyon, sagot ni Alex. Nagbago ang lokasyon. Ha? Putulin ang crap. Nababaliw na si Lord Buddha. Kung gusto mong mamatay dito, huwag mag-atubiling magdamag. Ang malabata na mga mata ni ancestor body ay kumikinang sa makamundong matalinong liwanag habang sinulyapan niya si Alex. Sa wakas, tumingin siya sa direksyon ng Derayenji Temple. Noon lamang niya hinayla si Alex at tumakas sa ilalim ng lupa, mabilis na umalis sa teritoryo ng Derayenji Temple. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sila sa larangan ng digmaan ng sinaunang Budismo. Agad na tinanong ni ancestor body, nasaan ang aking tunay na katawan? Itinuro ni Alex ang kanyang ulo. Nandito sa loob. Ha? Kabanata 2707. Nagulat si ancestor body. Paano nangyari iyon? Huwag mo akong tanungin, hindi ko rin alam. Itong ancestral tree mo ay tuso.
Tumanggi itong lumabas pagkatapos pumasok sa isip kong palasyo. Nag-aalala pa rin ako kung ito ay magugat mismo sa aking utak at tumubo doon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Ang pagkabigla ni Ancestor Body ay hindi masabi. Hindi siya naniwala kay Alex. Iyon ang kanyang tunay na katawan na may hindi maihihiwalay na koneksyon sa kanya. Paano mapupunta ang kanyang tunay na katawan sa palasyo ng isip ng ibang tao at tumira ng walang pahintulot? Gusto kong pumasok at tingnan. Matapos sabihin iyon ni Ancestor Body, diretso siyang sumugod sa palasyo ng isip ni Alex. Gayunpaman, sumigaw siya at sumugod muli sa susunod na segundo bago gamulong sa lupa. Mukha siyang kawawa. Ano ang nasa loob ng iyong isip palasyo? Sigaw niya at napahawak sa ulo niya na parang nasasaktan. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Alex. Isang sinag ng nakamamatay na liwanag ang nagpoprotekta sa palasyo ng iyong isip at pinalayas ako kaagad. Si Ancestor Body ay tila nalulungkot ngunit galit na galit. Pero nakita ko ang totoong katawan ko. Brat, how dare you plant my real body in your mind palasyo? Gaya ng inaasahan, malisyoso ka lang. Ibalik ang Ancestral Body Tree sa akin ngayon din. Biglang nawala ng malay si Alex. Sa tingin mo gusto ko yon. Ikaw ang nagtatagal at tumatangging umalis. Hindi ko kayang itaboy ka. Tungkol sa nakamamatay na liwanag na iyon, hindi alam ni Alex kung ano iyon. Naisip niya na marahil ito ay isang mekanismo ng pagtatanggol sa sarili ng kanyang kamalayan sa kaluluwa. Si Ancestor Body, ang wimpy brat na naka-birthday suit, ay nagpanggap na seryoso. Itinagilid niya ang ulo at tinitigan si Alex habang nagtatanong, "What on earth is inside your mind palasyo?" Parang nakita ko, nagtanim ka pa ng isa pang puno sa loob. Hindi mo gagawing arboretum ang iyong isip palasyo, hindi ba? After a pause, may naisip siya. Hindi, siguradong may kakaiba sa iyong isip palasyo. Kung hindi, ang Ancestral Body Tree ay matagal nang lumabas. Ano ba talaga ang nasa loob? Sasabihin ko sa iyo pagkatapos nating umalis sa lugar na ito. Sa kabila ng mga pagsubok, umiling si Ancestor Body. Maaari kitang paalisin, ngunit wala akong paraan para lumayo sa Derayenji Temple. Bakit? Ang aking mga ugat ay nasa bundok ng puso. Ang bundok puso ay ang aking inang bayan, ngunit ito rin ang aking tanikala. Kung hindi, aalis na sana ako sa sinaunang Buddhist na larangan ng digmaan at pumunta sa Siddhartha Realm matagal na ang nakalipas. Bundok puso ang pinag-uusapan mo, tama ba? Walang problema, kung gayon. Sundan mo na lang ako simula ngayon. Hindi kita gagawa ng masama. Natigilan si Ancestor Body. Anong ibig mong sabihin? Sumagot si Alex. Ang Heart Mountain ay nasa loob din ng palasyo ng isip ko. Ha? Si Ancestor Body ay lubos na natigilan, iniisip kong siya ay nananaginip. Ang bundok ng puso ay isang sagradong bundok na umiral mula pa noong simula ng mundo. Tumimbang ito ng bilyon-bilyong tonelada at may diameter na 40,000 talampakan. Nakapagtataka, ang gayong sagradong bundok ay tumira sa palasyo ng isip ni Alex. Sigurado ba siya na hindi siya nagsasalita ng kalokohan? Hindi. Kailangan ko itong makita muli. Hindi ako naniniwala sa kanya kung hindi ko ito titingnang mabuti. Si Ancestor Body ay naghanda ng husto sa pagkakataong ito. Inihanda niya ang kanyang sarili na harapin ang sinag ng nakamamatay na liwanag sa palasyo ng isip ni Alex dahil kailangan niyang makita ng malinaw ang kakaiba sa palasyo ng isip ni Alex sa lahat ng paraan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging maayos ito sa pagkakataong ito. Ang sinag ng nakamamatay na liwanag na iyon ay hindi lumitaw, at matagumpay siyang nakapasok sa palasyo ng isip ni Alex. Nakita niya ang kanyang tunay na katawan, at gayon din ang bundok ng puso. Tapos, nanginginig siya sa buong paligid. Ikaw, Brat, bakit nasa palasyo ng isip mo ang Chaos Tree? At ito, ano ito? Ito ang lupang nagbabagong sarili ng langit. Nako, hindi ikaw ang prehistoric heir, di ba? Naramdaman ni Ancestor Bodhi ang panginginig ng kanyang buong katawan. Maging siya ay nagsimulang mainggit kay Alex, lalo na kapag nahaharap sa napakalaking slab ng self-renewang lupa sa lupa. Gusto niya para sa kanyang sarili ng husto, ngunit sa kasamaang palad, ang Chaos Tree ay matagal nang nangingibabaw sa pangunahing posisyon. Ang Heart Mountain ay dumaong lamang sa peripheral na posisyon bago ang turn ng ninuno na Body Tree. Nakapagpasya na ako.
I'll settle down in your mind palace from now on, walang kahihiyang sabi ni Ancestor Body. Nakangiting sabi ni Alex, syempre, walang problema, pero tandaan na magbayad ng renta. Kabanata 2708. Ngayong nakuha na ni Alex ang kanyang mga kamay sa Ancestral Body Tree, malinaw niyang hinihiling na mailagay niya kaagad si William sa ilalim ng puno at sugpuin ang pagunlad ng soul planting sa pamamagitan ng pag-asa sa banal na enerhiya ng Ancestral Body Tree. Sa kasamaang palad, ang Ancestral Body Tree ay nalasan. Hindi lamang ang mga dahon nito ay nalulante dahil sa humihinang puwersa ng buhay, ngunit ang mga ugat nito ay may dangers sa toxicity. Ito ay isang uri ng lason ng demonyo. Sa kasalukuyang mga kalagayan, ang paglalagay kay William sa ilalim ng puno ay walang pakinabang, ngunit ito, sa katunayan, ay makakasama sa kanya sa halip. Kaya, kailangan niyang linisin muna ang Ancestral Body Tree. Sa kabutihang palad, nasa iyo ang Heavenly Self-Renewal Soil at ang Chaos Tree. Masayang ngumiti si Ancestor Body. Sa tulong ng dalawang sagradong bagay na ito, hindi dapat magkaroon ng anumang problema sa pagbawi ng aking tunay na katawan. Ito ay higit pa sa pagbawi. Ito ay ebolusyon. Si Ancestor Body ay nakasuot ng hitsura ng isang 3 taong gulang at kakled tulad ng isang inahin. Sa bagay na iyon, si Alex ay hindi rin maramo, na walang pagsisikap na patatagin ang antas ng soul planting sa kanyang ama sa lalong madaling panahon. Sa pagkakalubog ng kanyang kaluluwa sa palasyo ng isip, hindi lamang siya nakaakit ng napakalaking halaga ng Chaos Chi at iniksyon ito sa Ancestral Body Tree, ngunit kinuha pa niya ang Yellow Obsidian Chi at ginamit ito. Si Ancestor Body ay itinaas. Bagamat matagal na siyang nabuhay, hindi siya nakagalaw ng malaya, at talagang hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makakuha ng ganoon karaming makalangit na kayamanan. Tiyak na alam niya ang tungkol sa Yellow Obsidian Chi, ngunit ang gayong sagradong bagay ay matatagpuan lamang ng biglaan. Sa tulong ng mga sagradong bagay na iyon kasama ng banal na kapangyarihan, ginamit ni Alex ang Ultimate Book of Medicine upang alisin ang lason mula sa Ancestral Body Tree, ang mga epekto ay nakikita ng mata. Pagkalipas ng 3 araw, nawala ang demonyong katangian sa Ancestral Body Tree. Maging ang mga bakas ng kaluluwa na iniwan ni Lord Buddha ay inalis lahat. Tanong ni Alex, dahil ang Panginoon Buddha ay naglagay ng soul planting sa iyong tunay na katawan, mahahanap ka ba muli ng nabuong nahati na kaluluwa? Nakangiting sabi ni Ancestor Body, paano kung mahanap ako nito? Nahulog lang ako sa panloloko ng Bast Asterisk Road na elepante na iyon nang hindi sinasadya. Baka pwede mo namang itanong. Tingnan natin kung maaari akong lason muli nito, okay. Natuwa si Alex. Kung gayon, maaari mo bang ihinto ang pagtatanim ng kaluluwa? Gayunpaman, umiling si Ancestor Body at tumingin sa kanya habang sinasabi niya, pwede ko lang pigilan ang akin, habang pansamantala ko lang mapapatatag ang kaluluwang nakatanim sa iyong ama. Ang partikular na isyo ay magdedepende pa rin sa iyo. Magiging ligtas ang iyong ama pagkatapos mong malaman ang utak sa likod ng mga eksena at sirain siya. Bukod dito, makikinabang ka ng husto. Ang mga pinsala ni Ancestor Body ay mas malala, lalo na ang kanyang espiritu. Siya ay naging isang 3 taong gulang na bata. Kung si Alex ay hindi sinasadyang dumating sa larangan ng digmaan ng sinaunang Budismo at natagpuan siya ay nahulog sa landas ng demonyo sa paglipas ng panahon, nadulot ng lason ng demonyo at ang kawalan ng kakayahang i-detoxify ito. Kaya naman, kailangan niyang sumanib muli sa tunay na katawan ngayon. Tapos, magpapagaling siya dito. Paano ito? Dalhin mo ang tatay mo dito. Itatatakan ko ang aking sarili sa kanya sa Ancestral Body Tree kapag ako ay nasa pag-iisa. Sa ganitong paraan, magagawa kong itago ang pagsubaybay sa caster na iyon. Isipin mo itong upa para sa iyo, sabi ni Ancestor Body. Napatingin sa kanya si Alex. Kontento pa rin siya sa ganoong pagtrato. Gayunpaman, ang pagsasalita tungkol sa upa. Ahem, sir, huwag na nating pag-usapan ang renta. Ngunit tingnan mo, iniligtas kita at ang iyong tunay na katawan. Tinulungan pa kitang ilipat dito ang Heart Mountain. Huwag nating pag-usapan ang isang malaking utang na loob ng pasasalamat. Ito mismo ay isang malaking merito. Ikaw ang walang hanggang Ancestral Body Tree, at maging ang Buddha ay kailangang tahakin ang iyong landas. Kaya dapat mong ipahayag ang iyong taos-pusong pasasalamat, tama ba?
Bahagyang bumantong hininga si Ancestor Body. Alam kong may lihim kang motibo, pero alang-alang kay Lady. Hoy, nasaan si Milady? Natigilan sandali si Alex. Milady. Tinitigan siya ni Ancestor Body habang sinasabi niya, Lady Rachel. Halatang mapanlin lang na si Shelly, siya ay naging Lady Rachel sa isang kisap mata. Namuo ang kaguluhan sa puso ni Alex. Ilang pagkakakilanlan ang dala ni Shelly. Ang mga salita ng ninuno na si Body ay hindi mukhang labis o mapagkunwari. Kung ganoon nga, isa lang ang ibig sabihin nito, napakataas ng katayuan ni Shelly na nalampasan pa niya ang ancestral body tree. Itinuro ni Alex ang isang maliit na tulay sa di kalayuan. Doon, si Ancestor Body ay namangha sa oras na iyon. Hindi niya akalain na ang Star-Lord ng kanluran ay katabi niya at itinago pa ang sarili bilang isang ordinaryong maliit na tulay na mukhang maliit. Kabanata 2709. Ang kanyang balisa at nasasabik na ekspresyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Alex. Sa oras na iyon, siya ay nahulog sa ulirat. Sa wakas, hindi pumunta si Ancestor Body para batiin si Shell, piniling huwag siyang abalahin. Matapos ilabas ni Alex si William sa cleansing vase, dalawang sulyap sa kanya si Ancestor Body at direktang sumilong sa ancestral body tree kasama niya. Teka, sir. Sandali, nasaan ang mga ipinangakong benepisyo? Ang boses ni Alex ang naging dahilan ng pag-urong ng mga labi ni Ancestor Body. Sa kalaunan, nagpadala siya ng banal na pakiramdam kay Alex at sinabing, ang ancestral body tree ay kasama mo, kaya marami kang mapapakinabangan. Maiintindihan mo rin sa huli. Bilang karagdagan, ibibigay ko sa iyo ang Earth Escape Technique bilang pasasalamat sa pagliligtas sa aking buhay. Ano? Kasing halaga ba ng buhay mo ang nakakalokong Earth Escape Technique na ito? Sir, sa tingin mo ba ay walang halaga ang buhay mo? Sinabi ni Ancestor Body, ikaw ang nag-iisip na ang Earth Escape Technique ay walang halaga. Ito ay hindi anumang ordinaryong pamamaraan. Kasama ang Ancestral Body Tree, maaabot mo ang anumang lugar kung saan matatagpuan ang mga ugat ng body. Naguguluhan si Alex. Ang ancestral body tree ay matatagpuan sa kanyang isip palasyo ngayon. Sa pinakamainam, ang mga ugat nito ay nasa palasyo ng pag-iisip, hindi ba? Gayunpaman, umiling si Ancestor Body. Ang body sa panimula ay hindi isang puno, at ang maliwanag na salamin ay walang kinatatayuan. Ang isang mundo ay umiiral sa bawat bulaklak, at ang body ay nasa lahat ng dako. Dahil naipasa ko na sa iyo ang mga pangunahing trick ng Earth Escape Technique, kailangan mong lumabas ng mag-isa ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, tumahimik si Ancestor Body. Hindi siya sumagot kahit anong tawag sa kanya ni Alex. Pagsasama-sama ng Earth Escape Technique sa Ancestral Body Tree. Umupo si Alex sa lupa, relaxed, pinag-aaralan ang Earth Escape Technique. Ngayong si William ay may protection ng Ancestral Body Tree, ang Kargada ay nawala sa kanyang mga balikat, at maaari siyang mag-concentrate sa pag-aaral ng Earth Escape Technique. Ang pag-aaral ay tumagal ng halos 1 buwan. Sa wakas, lubos niyang naunawaan ang pangunahing trick ng Earth Escape Technique. Pagkatapos lamang niyang pag-aralan ito ay talagang natuklasan niya kung gaano kakapangyarihan ang sukdulang kasanayang iyon. Sa pagsasalita tungkol sa Earth Escape Technique, isa talaga itong spatial teleportation. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga ugat ng ancestral body tree na nakaugat sa iba't ibang mundo, mabilis niyang mapupuntahan ang anumang lugar kung saan nakatanim ang mga ugat. Ang mga ugat ng body tree ay nasa Heart Mountain, na kumikilos bilang isang hub upang kumonekta sa iba't ibang mundo. Gaano kahanga-hanga iyon? Ang mga ugat ng ancestral body tree ay umiral sa maraming mundo. Ito ay isang uri ng mapa. Ang 33 mundo sa ilalim ng panunupil ng Derayenji Temple, halimbawa, ay naglalaman ng pagmamapa na naiwan ng mga ugat ng ancestral body tree. Maaaring direktang ipasok ito ni Alex pagkatapos gamitin ang Earth Escape Technique sa pamamagitan ng pagsunod sa mga mapang na iyon. Hindi masama. Hindi masama. It's much more powerful than I expected. Tumayo si Alex at huminga ng mahabang buntong hininga. Sa loob ng buwang ito, naayos na niya ang kanyang pisikal na katawan at kaluluwa, at pagkatapos lumabas mula sa underworld, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Kahit siya mismo ay hindi moari kung gaano siya kalakas ngayon. Sa tulong ng 10-point forbidden spell, ang landas ng pag-unlad na kailangang tahakin ng karaniwang tao ay hindi na nakalapat sa kanya.
Siya ay naging isang bug-like na pag-iral. Whoosh! Ginamit ni Alex ang Earth Escape technique sa unang pagkakataon. Bagamat siya ay lubhang maingat at sinunod ang pamamaraan ng paglilinang at inkantasyon ng tumpak hanggat maaari, may ilang partikular na isyu pa rin ang naganap. Noong una ay gusto niyang maglakbay sa lokasyon bago siya pumasok sa lugar na ito gamit ang Earth Escape technique. Ang Ancestral Body Tree ay minsan ding nag-iwan ng mapa doon. Gayunpaman, nang lumabas ang ulo ni Alex mula sa lupa pagkatapos iwaksi ang estado ng Earth Escape technique, napansin niyang hindi tama ang sitwasyon. Ang nasa harapan niya ay hindi ang pasukan na dati. Sa halip, isa itong kwarto. Ito ay isang napakalaking espasyo na pinalamutian ng labis na marangyang. Ang kama lamang ay may lapad na 16.4 talampakan, at mayroon ding bathtub na inukit na may jade sa silid. Hindi niya alam kung kaninong kwarto iyon. It can't be a room of some royal big shot, right? Naguguluhan si Alex. Masyadong matindi ang pagkakamali ng Earth Escape technique. Paano siya nito naipasok sa kwarto ng ibang tao? Higit sa lahat, nakahiga siya ngayon sa mismong smack sa gitna ng higanteng kama. Damn! Pwede bang itigil mo na ang paggawa ng ganyang biro? Bumalik na tayo. Panahon na para sa akin, Sir Rockefeller, na bumangon sa muling pagkabuhay ng Amerika. Pagkatapos ay inactivate niya ang Earth Escape technique. Whoosh! Direktang nawala ang kanyang katawan sa larangan ng digmaan ng sinaunang Budismo. Kabanata 2710. Sa kabutihang palad, walang tao sa kama na ito. Kung ang isang babae ay natutulog dito, o mas malala pa, kung ang isang lalaki at babae ay nagtatalik dito, hindi ba ito magiging lubhang nakakahiya? Tahimik na nagreklamo si Alex habang bumababa ang tiwala niya kay Ancestor Body. Noong una, naguguluhan pa rin siya. Gaano man niya ginamit ang Earth Escape technique, hindi siya dapat mapadpad sa kama ng iba. Pagkatapos, naiintindihan niya ito. Ang kama sa ibaba niya ay ganap na inukit ng jade. Si jade ay bahagi ng elemento ng lupa. Isa itong medium na katanggap-tanggap sa Earth Escape technique. Kaya naman, direktang lumitaw si Alex sa isang jade bed. Gayunpaman, ang shit at quit nito ay hindi mga materyales na maaaring hiramin ng Earth Escape technique bilang mga pathway. Natural na hindi siya makadaan dito kaya natatakpan sa ilalim. Agad na natuklasan ni Alex na ang kama sa ibaba niya ay pambihira at naglalabas ng walang kamatayang chi. Muli siyang tumingin ng malapitan. Ang kama pala na ito ay gawa sa Dragon Crystal Marrow. Nagulat si Alex. Sino ang napakalakas ng loob na gumamit ng napakalaking piraso ng utak ng dragon para gawing higan? Maaaring ito ay isang dakilang sinaunang Diyos. Tatayo na lang sana si Alex matapos mabilis na baligtarin ang multicolored na bedsheet nang bigla niyang marinig ang tunog ng tubig na tumutulo sa bathtub. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Pinigilan niya lahat ng galaw. Ang tumawid sa kanyang mga mata ay isang babaeng nakatayo sa bathtub. Ang kanyang itim na buhok ay umabot sa kanyang baywang, ang kanyang balat na puti ng nyebe, at ang kanyang katawan ay masigla at medyo malapad sa sinag. Gayunpaman, may buntot talaga siya. Nagulat si Alex. Ang imahe ng gayong kagandahan na umuusbong mula sa shower ay nasira salamat sa malambot, maapoy na pulang buntot na iyon. Isang fox demon. Maging si Alex ay nagulat. Paano siya nakapasok sa silid ng demonyong fox? Higit sa lahat, nangyari ito nang ang babaeng fox na demonyo ay lumabas mula sa shower. Walang alinlangan, ang fox na demonyo sa anyo ng tao ay napakarilag, siya ay may payat at kaakit-akit na figure, ganap na nahihigitin ang mga golden ratio na katawan ng mga modernong modelo. Lumabas siya sa bathtub, basang-basa at tumutulo ang tubig sa kanyang katawan. Nang lumingon siya sa gilid, nasulyapan si Alex at nakita niya ang isang mas nakakaakit na imahe. Sa isang iglap, bahagyang natuyo ang mga labi ni Alex. Sa underworld, lahat ng nakita niya ay isang kalansay. Si Dorothy lang ang may totoong pisikal na katawan. Gayunpaman, si Alex ay isang kalansay sa oras na iyon. Sa ganoong sitwasyon, siya ay ganap na walang pakialam tungkol sa feminine charm, o sa halip, ang kanyang espiritu ay handa, ngunit ang kanyang laman ay mahina. Ngayon, gayunpaman. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Matapos mabawi ni Alex ang kanyang pisikal na katawan, ang kanyang sigla ay hindi mabilang na mas malakas kaysa dati. Nang maakit si Alex sa ganoong eksena,
Nag-trigger ito ng impulse ng kanyang blood energy to the point na kinilabutan siya. Ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay tumama sa kanya ng sunod-sunod na parang mga alon sa dagat. Nakaramdam siya ng matinding kirot, parang may mainit na dugong lalabas sa kanya. Whoosh! Umatras si Alex sa ilalim ng bedsheet bago siya natuklasan. Buti na lang malaki ang kama at may nakasabit na kurtina sa kama. Bilang karagdagan, ang babaeng fox na demonyong iyon ay hindi kailanman pinangarap na may isang taong maaaring lumitaw sa kanyang kama sa isang tunay na palihim na paraan. Sa una ay nilayo ni Alex na buhayin muli ang Earth Escape Technique at bumalik sa larangan ng digmaan ng sinaunang Budismo. Susubukan niyang bumalik sa orihinal na lugar pagkatapos noon. Noon ay bumukas ang pinto ng kwarto at nagmamadaling pumasok ang isang katulong. Miss, nandito na ang Divine Heir ng Olympus. Dapat siyang pumasok. Ang banal na tagapagmana ng Olympus. Natigilan si Alex. Kaya lang, tinanggal na ang Earth Escape Technique na kaka-activate lang niya. Alam niya na ang isang banal na tagapagmana ay nakatago sa gininto ang sagradong bundok. Iyon ay ang Divine Heir ng Olympus Tribe. Nakarating ba siya sa sagradong bundok ng Olympus Tribe nang hindi sinasadya? Ito ay may katuturan kung iyon ang kaso. Noong una siyang pumasok sa pasukan ng Derayenji Temple, malapit siya sa sagradong gintong bundok. Noon, naririnig pa niya ang away ni Ancestor Miller at isang eksperto. Ang kanyang Earth Escape Technique ay bahagyang lumihis sa nilalayong direksyon, ngunit hindi ito maiiwasan. Dahil nandito siya, gusto rin niyang makita ang Divine Heir na iyon para malaman kung anong klaseng tao siya. Boom! Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang lasing na lalaki. Sa sandaling iyon, ang Fox Demon ay nakasuot na ng iskarlata na damit. Hindi niya natuyo ang kanyang katawan at basa rin ang kanyang buhok, ngunit saan siya kukuha ng oras upang panasan ang kanyang sarili sa gayong mga kalagayan. Halos ilantad na niya ang kanyang katawan sa harap ng Divine Heir ng Olympus. Nanlamig ang mukha niya, umungol siya, bilang banal na tagapagmana ng Olympus, pumasok ka lang habang naliligo ang isang babae. Ito ba ang hospitality ng Olympus Tribe mo? Ano ang naging resulta pagkatapos nito? Smack! Ang Divine Heir ng Olympus, sinampal ni Ale ang Fox Demon sa mukha. Isang sariwa, pulang palm print ang kaagad na lumitaw sa maganda, puting nyebe na mukha ng babaeng iyon. Walang sinabi ang ginang, ngunit napabulalas ang katabi niyang kasambahay, Miss Divine Heir of Olympus, sobra na. Gayunpaman, si Milady ay nagtataglay ng royal bloodline ng Ninetales, isang direktang inapo ng dating walang katulad na Ninetales Empress. Ngunit siya ay isang prinsesa. Paano mo nagawa iyon sa kanya? Oh, gusto mong sabihin na kailangan ko siyang yakapin at pahalagahan. Mukhang misteryoso si Ale habang malamig na nakatitig sa kasambahay. Sa sumunod na segundo, hinawakan niya sa leeg ang kasambahay at bigla itong binuhat. Habang nagpupumiglas ang dalaga, ang ginang ng Ninetales Tribe ay nagmamadaling sumigaw, Ale, isa kang banal na tagapagmana at isa ring natatanging tao. Ano ang magandang tungkol sa pananakot ng isang katulong? Lumapit ka sa akin kung maglakas loob ka. Amoy alak, hawak pa rin ni Ale ang isang baso ng alak sa isang kamay. Ngumisi si Alex, sa totoo lang, hindi dapat ipagmalaki ang pambubuli sa isang katulong. Kaya, papatayin ko na lang siya. Huwag kang maglakas loob. Basag. Walang pag-aalinlangan na dinurog ni Ale ang leeg ng dalaga. Matapos siyang ihampas ng malakas ni Ale sa lupa, tinitigan niya ang Ninetales Princess at sinabing, ano ang hindi ko nang ahas na gawin? Sayon Rowan, mas alam mo ang lugar mo. Ngayon hindi ka na ang mataas at makapangyarihang prinsesa ng Ninetales Tribe, kundi ang aking hamak na bilanggo, ang laruan ni Ale. Makikigulo ako sa iyo kahit na gusto ko ito. Ano ang malaking bagay sa pagpatay sa isang kasambahay mo? Paano kung papatayin kita? Sumagot si Sayon, patayin mo na lang ako. Tawa ng tawa si Ale. Hindi ba magiging bargain para sa iyo kung papatayin kita? Kung gusto kitang patayin, iyon ay pagkatapos mong ibigay sa aking tagapagmana ng dugo. Matapos sabihin iyon ng banal na tagapagmana ng Olympus, magsagawa ng napakalaking puwersa sa isang maikling sandali. Binuhat niya si Sayon at inihagis sa kama. Si Sayon, na ang paglilinang ay selyado, ay hindi makalaban sa kanya, kaya't hinayaan lamang niya ang kanyang sarili na mahulog. Sa kasamaang palad, nataman niya si Alex. Kabanata 2712.
Bulalas ni Sion. Nang maramdaman niya ang mainit na katawan sa ilalim ng kobrekama, bigla siyang gamulong at nagbukas ng takip. Nagulat siya sa nakita niya. Isang lalaki ang nakahiga sa ilalim ng kobrekama ng kanyang kama. Sino siya? Matapos ibunyag ang kanyang tunay na katawan, nagkatinginan sina Alex at Sion ng may pagtataka. Maaari siyang umalis, ngunit nagbago ang isip niya matapos marinig ang banal na tagapagmana ng Olympus at malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ng babae. Siya ay isang inapo ng ang Ninetales Emperor, kaya hindi ba ito magiging junior ni Chantel at kamag-anak niya sa kanyang senior na si Frostine? Kailangan niyang iligtas siya anuman ang mangyari. Pinakamahalaga, hinamak niya ang banal na tagapagmana ng Olympus dahil sa kanyang pagiging kilala. Nang marinig niya ang tungkol kay Shirley, nadama niya na ang banal na tagapagmana ay may problema at may immoral na mga pangunahing halaga. Ngayong nakita na siya ni Alex ng personal, mas lalong nagkagulo siya. Dahil nandito ako, bakit hindi ako umani ng buhay bago bumalik? Naisip ni Alex. Tiningnan niyang mabuti ang banal na tagapagmana, si Ale, at nalaman na ang antas ng kanyang paglilinang ay katulad lang ng isang heavenly immortal. Bakit niya ginamit ang salitang basta? Naging ganoon na ba kalala ang inflation? Sa katunayan, marami na siyang napatay na immortal monarch sa panahong iyon. Tunay na kulang ang isang heavenly immortal, at hindi siya itinuring na bayani sa pagpatay sa isang immortal monarch. Kaya, ang pagsira sa isang heavenly immortal ay magiging isang pagbaliktad ng kapalaran sa totoong mundo. Maghintay lang. Ang makapangyarihang landas ng Heavenly Emperor, Alex Rockefeller, ay nagsimula na. Sino ka? Ang nagsalita ay hindi si Sion, kundi si Ale, ang banal na tagapagmana ng Olympus. Sumugod siya. Mas nabigla siya kay Sion, para siyang pilit na nakalunok ng langaw. Si Sion ay isang taong dapat niyang pagmamayari, hindi pa banggitin na siya ay isang babaeng obligadong magkaanak sa kanya. Siyempre, hindi iyon dahil gusto ni Ale ang mga bata ngunit may kaugnayan sa grand opportunity at sa kanyang hinaharap. Gayunpaman, pinananatili ni Sion ang isang lalaki sa kanyang boudoir. Ang lalaking iyon ay hayagang nakahiga sa kama ni Sion. At ano ang ginagawa ni Sion? Naliligo siya. Kailangan pa ba niyang hulaan ang relasyon ng dalawang tao? Lalo lang siyang ikinagalit ng mga naiisip. Ito ang Mount Olympus, ang kanyang sariling teritoryo. Siya ang master ng lugar na ito. Gayunpaman, habang walang kamalay-malay, isang hindi kilalang lalaki ang natulog sa babaeng kinagiliwan niya. Ito ay sadyang mapangahas. Tayo, sabihin mo sa akin. Sino ka? Ano ang isang pares ng walang prinsipyo *chase? Sabihin mo, kailan kayo nagkabit? Gaano ka nakatagal naglolokohan dito? Kaninong subordinate ka? Naghisteryosong umungol si Ale. Pakiramdam niya ay niloloko siya. Bilang banal na tagapagmana ng Olympus, ang pagtanggap ng gayong pagtrato ay isang tahasang hamon sa autoridad ng Olympus tribe. Tulala, tumingin din si Sion kay Alex na may kakaibang ekspresyon. Talagang namangha siya, ngunit ngayong kumalma na siya, bahagyang anabangan niya ang susunod na mangyayari. Divine Air, mangyaring huwag magalit. Sasaktan lang ng galit ang katawan mo. Gumapang si Alex mula sa kama at naginat ng katawan. Pagkatapos ng 2 beses na sumulyap kay Sion, sinabi niya, sa totoo lang, gusto kong gumawa ng mabuting gawa. Masama ang tingin ng Divine Air. Anong uri ng mabuting gawa? Tinuro ni Alex si Sion. Ano ang pakiramdam kapag tumingin ka sa kanya at tumingin muli sa iyong sarili? Hindi interesadong makipaglokohan si Ale kay Alex, ngunit saglit siyang nagulat nang magtanong si Alex ng ganoong kakaibang tanong. Umiling siya, anong pakiramdam? Sabi ni Alex, a beauty and a beast. Isang bulaklak at tumpok ng tae. Hindi ka talaga magkatugma. Hindi nakaimik si Ale. Natulala siya. May nakakagulat na bumato sa kanya, sa harap ng kanyang mukha, sa sarili niyang teritoryo. Nagulat din si Sion. Hindi pa banggitin na nang marinig niya ang gayong mga metapora mula kay Alex, hindi niya maiwasang mapasinggal at tumawa ng buong puso. Kailangang may kakaiba sa mga nangyayaring mali. Kakaiba ang pagganap ni Alex, at hindi siya tulad ng karaniwang tao. Hindi rin niya makita si Alex. Kung hindi tanga ang lalaking iyon, tiyak na mayroon siyang lihim na motibo. Mamatay. Kabanata 2713. Paano natitiis ni Ale ang ganitong pagmamaltrato?
Nauna nang napatay ang kasambahay ni Sion dahil sa isang salita, samantalang si Alex ay pinagalitan siya sa mga nakakadiri na komento. Kaya, mas karapat-dapat siyang mamatay. Sa sandaling sumuntok si Ale, kumalat ang mga ron sa buong lupa. Ang suntok na iyon ay mas malakas kaysa sa inaasahan ni Alex. Malinaw, ang pagiging nasa underworld ay mga mundong hiwalay sa katotohanan. Noong siya ay nasa underworld, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay ganap na nakasalalay sa kapangyarihan ng kaluluwa, at lahat ay may kaugnayan sa kaluluwa at mga buto. Gayunpaman, sa katotohanan, ang pinakamatibay na bagay ay ang katawan ng laman at dugo, ang pundasyon. Ngayon, isang suntok mula kay Ale, ang Heavenly Immortal, ay mas malakas kaysa sa buong lakas na suntok ng isang Immortal Monarch sa Underworld. Nag-iingat na si Alex. Gusto niyang mahuli si Ale at matamaan ng isang nakamamatay na suntok, ngunit ngayon, alam niya na malamang na minamaliit niya ang ilang tao. Boom! Nagkaroon ng pagsabog. Lumaban si Alex gamit ang Body Dragon Tossed Punch. Ito ay talagang isang head-on clash. Gusto niyang subukan ang kanyang tunay na lakas ngayon, kaya itinuring niya si Ale bilang isang batong-bato. Dahil dito, napaatras ng isang hakbang si Ale, samantalang si Alex ay umaatras ng 5. Nagulat si Ale, ngunit hindi alam ni Alex na siya ang banal na tagapagmana ng Olympus at ito ang Mount Olympus, ang lugar na maaari niyang makuha ang mga bonus effect sa banal na kapangyarihan. Bukod dito, ngayon lang siya nagalit at hindi man lang nagpapigil. Gusto niyang matalo ng maayos si Alex sa isang suntok, kaya sapat na ang lakas ng pag-atake. Gayunpaman, nakagawa lang ng 5 hakbang si Alex at tila hindi nasaktan. Napaatras naman si Ale na namumula sa lakas ng dugo. Saan nanggaling ang batang ito? Talaga bang taglay niya ang gayong lakas? Siya kaya ang super bodyguard ni Sion Rowan ng Privado. Si Sion ay may kakaibang pagkakakilanlan. Ang apelyidong Rowan ay matutuntun pabalik sa Grand Emperor Rowan, ang pinuno ng League of Cultivators noong sinaunang panahon. Ang pinagmula ng kanyang kadugo ay nagmula sa asawa ni Grand Emperor Rowan, si Chantel. Ang gayong babae ay ipinanganak na isang alamat, kaya hindi katakataka na mayroon siyang nakatagong super bodyguard. Gayunpaman hindi niya matanggap ang pakikipag-hook ni Sion sa isang bodyguard. Halika ulit, umungo si Alex at umatake ulit. Ito pa rin ang Body Dragon Tossed Punch. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang enerhiya ni Yin Yang Chi. Boom! Isa na namang sagupaan ng kamao, mas malakas kaysa dati. Ang lakas ng suntok ay mas malaki rin. Dahil hindi makayanan ang epekto ng naturang enerhiya, bumagsak si Sion sa kama at hindi na makabangon. Sa pagkakataong ito, 2 hakbang paatras si Ale, at 2 hakbang paatras si Alex nasa pantay na katayuan sila. May trick ka talaga, ayos lang. Gusto kong makita kung mas matigas ang kamao mo o ang akin. Ang banal na tagapagmana ng Olympus ay nasanay na sa pagiging mayabang. Sa sandaling ito, ginamit pa niya ang Immortal Will of Life. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mga mata ni Alex. Hindi siya tanga. Ang ganitong kaibahan ay hindi nagbigay diin sa pagiging patas ngunit binigyang diin ang isa na makakaligtas hanggang sa wakas. Ang naunang 2 suntok ay pagsubok lamang. Magiging tanga siya kapag ginamit niya ulit ang kamao niya sa ikatlong suntok. Whoosh! Ang nakakasilaw na liwanag ay kumikinang sa kamay ni Alex. Lumitaw ang Xavier Sword na may hangin ng isang hari. Ang 3,000 gininto ang core ay umikot, at ang 10-point forbidden spell ay umungal. Sa tulong ng banal na kapangyarihan, ikinulong ni Alex ang lalamunan ni Ale gamit ang espada. Poof! Hindi inaasahan ng banal na tagapagmana ng Olympus na ngayon ang araw na nakilala niya ang kanyang pagpanaw. Sa kritikal na sandali, nabaliw siya. Naapektuhan ng pagkalasing ang bilis ng kanyang reaksyon hanggang sa binago niya ang kanyang mga galaw. Gayunpaman, sa maikling panahon na iyon, nasira ng Xavier Sword ang kanyang depensa at mabangis na tumama sa kanyang lalamunan. Poof! Isang ulo ang pumailan lang sa hangin bago gamulong at tuluyang napahiga sa kama. Hindi maaaring mamatay si Ale sa kapayapaan. Bago siya bumantong hininga, tinitigan pa niya si Alex at tinanong, "Sino ka?" Kabanata 2714. Sino ka? Iyon ang dapat na tunay na dahilan kung bakit namatay si Ale na hindi nasisiyahan. Namatay siya, hindi malaman kung sino ang pumatay sa kanya.
Maaari lamang niyang gugulin ang mga huling sandali ng kanyang buhay sa paghula kung siya ang kalaguyo ni Sion. Samantala, natigilan si Sion. Nagkaroon ba siya ng kakaibang panaginip? Iyon ang banal na tagapagmana ng Olympus, na malapit sa tuktok sa buong Olympus tribe. Ang kanyang ranggo sa universo ay hindi rin mababa, hindi banggitin na kontrolado niya ang pag-asa ng kanyang buhay at kamatayan. Kaya, handa pa siya para sa pinakamasamang kaloob-looban. Sa isang babae, ang pagkahulog sa kamay ng isang kilalang bandido tulad ni Ale ay isang malaking pahirap. Mahirap para sa kanya na mamatay kahit na gusto niya. Gayunpaman, ngayon, mariin niyang kinurot ang kanyang hita. Aray, masakit. Humihingal siya sa sakit habang kinukurot ang kanyang hita hanggang sa mabugbog ito, ngunit ang sakit na ito ay nakumbinsi rin sa kanya na ang lalaking nauna sa kanya ang tunay na pumatay kay Ale, ang Divine Heir ng Olympus. Direkta pa niyang winasak ang kanyang kaluluwa, kaya magiging imposibleng gawain ito kahit na gusto siyang buhayin ng Olympus tribe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. So, sino ka? Tanong din ni Sion. Inalis ni Alex ang Xavian Sword at agad na pinaandar ang kanyang Divine Eyes bago hinanap sandali ang bangkay ni Ale. Pagkatapos, naglabas siya ng isang mahiwagang kayamanan para iimbak mula sa kanyang katawan at kinuha iyon sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Sion at sinabing, hindi ba dapat sabihin mong tagapagligtas, salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Ako ay walang pera at hindi makaganti sa iyo. Kaya, katawan ko lang ang may aalay ko sa iyo, at sana hindi mo ako bigyan ng malamig na balikat. Puh! Sinaman siya ng tingin ni Sion, galit na galit dahil isa pala siyang lalaki na pinagnanasaan lang ang kagandahan niya. Naisip niya na ang kanyang mga ninuno ay desperadong nakikipaglaban para sa kapakanan ng sansinukob. Gayunpaman, ang kapalaran ng maraming tao ay nanatiling hindi tiyak. Gayunpaman, siya, isang inapo, ay naging labis na pinagnanasaan sa mata ng marami. Gusto nilang hiramin ang bloodline sa kanyang katawan para buhayin ang legacy at kayamanan na naiwan ng kanyang mga ninuno. Samantala, ang maringal na inapo ay hindi nakatanggap ng anumang pinapahalagahan na pagtrato at pangangalaga. Ito ang katotohanan. Pumasok ka sa boudoir ko at palihim kang nagtago sa aking kama para panoorin akong maligo at maamoy ang halimuyak ng katawan sa aking kubrekama. Hindi mo ba naisip na pervert ang ugali mo? Sa tingin mo ba ay magkakagusto pa rin ang mga babae sa isang tulad mo? Mas nakakadiri ka kay Ale. Ilagay mo iyan sa tubo mo at hipan mo. Hindi mo ako makukuha. Saglit na nagulat si Alex sa sinabi ni Sion. Nagbiro lang siya. Sa katunayan, inilagay niya ang kanyang isip sa mahiwagang kayamanan para sa imbakan na kinuha niya mula sa Divine Heir ng Olympus. Napakarami ng mga ari-arian sa loob na isa lamang itong portable vault. Sa Underworld, nakipagtulungan si Alex kay Revealer Maha upang kunin ang hindi mabilang na mga tao mula sa kanilang mga ring sa pamamagitan ng pag-set up ng isang scam, ngunit ang kabuoang halaga ng mga materyales ay hindi kasing dami ng kay Ale. Gamot sa engkanto, walang kamatayang kristal, hilaw na materyales para sa paggawa ng sandata, at lahat ng uri ng espiritual na meridian. Nasa loob nito ang lahat ng naisin ng isang tao. Nakita rin ni Alex ang mga minanang kayamanan ng mga sekta mula sa iba't ibang mundo. Malamang na inagaw ni Ale ang mga bagay na iyon pagkatapos ng paghalughog ng mga sekta mula sa iba't ibang mundo sa universo. Napakaraming windfall. Napakagandang kapalaran. Namumula pa ang mga mata ni Alex. Hindi siya naiintindihan ni Sion. Ang akala niya ay gusto na siya ng pervert na kumilos, ngunit pagkatapos tingnang mabuti, napagtanto niyang wala sa kanya ang atensyon nito. Sa halip, siya ay nakalubog sa singsing ng imbakan, binibilang ang mga mahiwagang kayamanan sa loob. Isang bastos, at sakam na lalaki. Iyon ang pagsusuri ni Sion kay Alex. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa labas, ang mga dagandong ng matataas na ranggo na mga immortal, mga abnormal na paggalaw ng Olympian Army at maging ang buong Mount Olympus ay nanginginig. Ito ay dahil ang Soul Stone ng Divine Heir of Olympus ay sumabog sa kanyang kamatayan, kaya naglabas ng babala ang Mount Olympus. Kabanata 2715. Kumunat ang noo ni Alex. Mabilis siyang natauhan at iniligpit ang singsing bago tumingin kay Sion. Malamig na ngumuso si Sion. Bakit ka nakatingin sa akin? Pinatay mo si Ale,
ang banal na tagapagmana ng Olympus, at inagaw ang kanyang singsing na imbakan. Sa tingin mo ba makakatakas ka pa? Ang buong Mount Olympus ay nasa loob ng force field. Walang sino man ang magbubukas nito nang walang utos ng Diyos ng Olympian Army. Kahit na ang mga Diyos ay mahihirapang tumakas sa lugar na ito. Sabi ni Alex, kaya kung umalis mag-isa nang walang isyo. Ang iniisip ko, karapat-dapat ka bang iligtas? Dahil nalaman kong medyo kasuklam-suklam ka. Ano, tatalon na sana si Sion. How dare he use such an adjective to describe me? Sa oras na iyon, papalapit ang dumadagandong na mga yabag, at may sumugod. Hinailan ng mapagpasyang Alex si Sion, pumasok sa cleansing vase. Nilagay sa kama ang cleansing vase. Gayunpaman, ang kakaibang kayamanan na ito ay lumabas sa 3 kaharian at hindi umiral sa 5 elemento. Maaari nitong manipulahin ang invisibility para walang mahanap. Nagsagawa na siya ng pagsusulit noon. Ang cleansing vase ay nasa harap mismo ng Lord Buddha ng Derayenji Temple, ngunit hindi niya ito makita. Boom! Ang buong Olympian Army ay sumugod at nakita ang Divine Air na nakahandusay sa lupa. Sa sumunod na segundo, lahat ng uri ng dagandong at panaghoy ay maririnig. Pagkatapos, dumating ang isang Supremo ng Olympus Tribe at tiningnan ang kalagayan ni Ale. Maya-maya, umiling siya. Si Ale ay pinugutan ng ulo, at ang kanyang kaluluwa ay nawasak, kaya't walang pagkakataon na mailigtas siya. Isang matandang babae ang yamakap sa bangkay at umiyak sa sakit. Siya ay tiyahin ni Ale, na tinatrito si Ale na parang kanyang sariling dugo at dugo mula pagkabata. Ah, aking Ale, sino yun? Sino ang pumatay sa iyo ng napakasama? Hanapin mo siya. Kailangan mong hanapin ang salarin. Babalatan ko siya ng buhay at aayusin ang kanyang kaluluwa. Nakita nila ang patay na kasambahay ni Sion sa lupa, ngunit hindi nila ito nakita. Galit na sinabi ng tiyahin ni Ale, siguro ang maliit na B** na iyon, Sion Rowan. May balak siyang patayin si Ale. Ang babaeng iyon ay ang inapo ng Nine-Tails Empress, Chantel C. Ang bloodline ni Grand Emperor Rowan ay dumadaloy din sa kanyang katawan. Dapat may naka-off. Hindi namin siya hahayaang makatakas. D**man it. Pinatay niya ang Ale ko. Gusto kong ilibing ang Nine-Tails tribe kasama niya. Maraming tao ang nagmadaling lumabas ng silid upang hanapin si Sion. Narinig din ni Sion, sa loob ng cleansing vase, ang mga boses sa labas. Dahil wala siyang nagawa, nagalit siya. Pinatay ni Alex ang lalaking iyon, ngunit naging scapegoat siya at naging dahilan upang matarget ang buong Nine-Tails tribe. Siya ay nakaranas ng karaingan na mas malala kaysa kay Marie Antoinette. Ikaw, inilagay mo ako sa rack. Kung mamatay ang Nine-Tails tribe ko dahil sa iyo, hindi kita bibitawan, kahit na maging multo ako. Itinaas niya ang kanyang paa para sipin si Alex, ngunit hinawakan ni Alex ang kanyang magandang binti. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa pagkatapos ng mahinang pagtulak. Napatingin si Alex sa kanya. Ikaw ay isang prinsesa ng Nine-Tails tribe, isang ina po ng Grand Emperor Rowan at Chantel C. Iyan ay talagang medyo nakakadismaya. Bakit parang ang ganda mo lang ng mukha? Wala ka talagang walang pag-iimbot na puso. Sinasabi mo ba iyan? I'm just a pretty face. Binaliwala ni Alex ang kanyang nanlilisik at kumakabog na dibdib dahil malapit na siya sa pagsiklab ng galit. Ipinagpatuloy niya, kung wala kang ganitong maliit na koneksyon, hindi na kita papansinin. Sige, masarap maging maganda lang ang mukha o umasal na parang palamuti. Kabanata 2716. Sa sinabi ni Sion, iba talaga ang iniisip niya. Ang pervert na bastos na ito. Ako ay isang prinsesa, ang ina po ng Nine-Tails Emperor. Ang aking mga kasanayan sa pang-akit ay hindi nagkakamali. Mas magiging madali kung ikaw ay nasa ilalim ng aking spell. Maghintay ka lang, kapag binitawan mo ako, bibigyan kita ng magandang panaginip. With all your wildest fantasies. At the same time, medyo nabigla din siya sa sinabi ni Alex. Si Chantel ang nagtatag ng Plenilon sect, kaya napakalakas nito noon. Ngunit ngayon, ang sekta ay ganap na naalis sa kasaysayan. Hindi man lang alam ng mga tao ng Nine-Tails na umiiral pa rin ngayon ang sekta ng Plenilon. Higit sa lahat, ang dugo ng isang Nine-Tail ay iba sa dugo ng karaniwang tao. Karaniwan, ang mga royal ay nag-asawa para panatilihing malinis ang kanilang bloodline. Gayunpaman,
Ang Tribong Ninetales ay iba't ibang mga paggising minsan lang nangyayari sa bawat henerasyon. Ito ay hindi alam kung sino ang makakakuha ng grand legacy ng kanilang tribo. Kahit na ito ang kanilang prinsesa, hindi siya makakagawa ng anumang mga shortcut. Walang sino man ang makapaghuhula ng paggising. Ito ay para ipakita ang paggalang sa aking nakatatanda upang ang Ninetales tribe ay magkaroon ng isa pang survivor. Ipaubaya na lang sa aking senior ang pagtaas ng Ninetales tribe mula ngayon. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Sion. Yung senior mo. Sino ang senior mo? Sumagot si Alex, ang sect master ng Plenilon sect, ang tagapagmana ng purong Ninetales bloodline. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Sion sa pagtataka. Seryoso ka? Umiiral pa rin ang Plenilon sect. Saan iyon? Dalhin mo ako doon. Ipapangako ko lahat ng hiling mo. Sa katotohanan, walang purong dugong paggising ang nangyari sa loob ng Ninetales mula noong sinaunang panahon. Sa loob ng 3,000 taon, ang tribo ay mukhang mataas at mababa para sa gayong tao, ngunit hindi nila magawa. Kung walang nagmamana na may purong dugo, hindi na maibabalik ng tribo ang kaluwalhatian nito, dahil walang sino man ang matututo at makakabisado ang kanilang pinakamalakas na kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit nakaramdam ng pagkabalisa si Sion. Sa kabila nito, napansin ni Sion na hindi nag-react si Alex sa mga sinabi niya, na parang hindi niya narinig. Wag mong sabihin. Tuwang-tuwa siyang marinig ang sinabi ko hanggang sa nawalan siya ng malay, naisip ni Sion. Ang kanyang mga ekspresyon noon ay napuno ng pagmamataas at pagtitiwala sa kanyang kagandahan. Kahit napuno ng iba't ibang dilag ang kanyang tribo, inakala pa rin niya na siya ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Kasabay ng kanyang malalakas na seduction spells, tiwala siyang kaya niyang gampanan si Alex na parang fiddle. Hoy, kinakausap kita. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sa tingin mo ba panaginip ito, Humph? Nagiging totoo ako sa iyo dito. Dahil ang sinumpa ang kapatid na babae ay bahagi ng aming tribo, kung gayon kami ay pamilya. Pareho tayo ng team dito, para matulungan ko ang kapatid mo sa kanyang cultivation. Bilang prinsesa ng Ninetales, matatanggap niya ang pinakamalakas na kasanayan sa ating tribo, mula sa akin. Nako, kung payag ka, wala akong pakialam na pakasalan ka. Maaari kang maging prinsipe ng Tribong Ninetales. Nang sabihin ito ni Sion, ang kanyang mga pisngi ay namula, ang kanyang mga ekspresyon ay naging lubhang kaakit-akit. Kinindatan niya si Alex, pinaandar ang kanyang pinakamahusay na kasanayan, ang Ninetales charm. Kahit sinong karaniwang tao ay nasa ulirat pagkatapos may sigawa ang spell. Pagkatapos ay mahuhulog sila sa isang ilusyonaryong senaryo na partikular na ginawa ng Encantada, na nagiging sanhi ng pagkawala ng kanilang pakiramdam sa katotohanan. Kaya, binigyan nito ang Enchantress ng kontrol sa mga emosyon at kilos ng tao. Ang ilan ay nagawa pang humantong sa tao sa pagpapakamatay. Ito ay talagang isang nakakatakot na kasanayan. Gayunpaman, hindi ordinaryong tao si Alex. Ang mapang-akit na kapangyarihan ni Sion ay sumalakay sa isip ni Alex, sinusubukang pigilan ang kanyang damdamin. Gayunpaman, nagpakita si Clinton sa tamang oras at bahagyang pinatunog ang Requiem clock. Sa ilang segundo lang, muling naging malinaw ang kamalayan ni Alex. Nilinggan niya si Sion, hindi inilantad ang kanyang mga panlilinlang. Sa halip, kumilos siya na parang nasa ilalim talaga siya ng spell niya. Gusto niyang makita kung anong klaseng pakulo ang nilalaro ng babaeng ito. Ikaw ba talaga? Talagang sinusubukan mo akong akitin sa oras na ganito. Matapos suriin ang ilusyong binalak niya, si Alex ay hindi makapagsalita. Bilang isang babaeng nag-aangking prinsesa ng Tribong Ninetales, nakakagulat na marumi siya. Ang mga ilusyon na nilikha niya para sa kanya ay ganap na kasuklam-suklam. Ginawa niya ang kanyang sarili na parang isang mataas at makapangyarihang Diyosa. Pagkatapos niyang bumaba sa mortal na kaharian, ibinigay niya ang sarili sa kanya bilang pasasalamat. Higit sa lahat, patuloy siyang kumilos ng may kayabangan kahit nasa pakikipagtalik. Ang imahe ni Alex sa loob ng ilusyon ay sunod sa Uren. Kinailangan niyang pagsilbihan siya sa iba't ibang paraan. Para bang ang paglilingkod sa kanya ay ang pinakadakilang karangalan sa universo, kahit na ito ay napakahihiya. Malamig na bulong ni Alex sa sarili. Dalubhasa rin siya sa mga ilusyon. Mayroong ilang mga hallucinating spells sa loob ng Ultimate Book of Medicine,
tulad ng ginamit niya kay Tristan Coleman, na naging dahilan upang kumain siya ng dumi sa loob ng maraming buwan. Nang maglaon, paulit-ulit niyang pinatamaan ng ulo si Michael Lawrence sa isang puno, hindi tumitigil sa kabila ng pagdurugo. Parehong napakalakas at brutal ng mga ilusyonaryong spell na ito. Kabanata 2717. Sa puntong ito, tiyak na mas malakas ang mental powers ni Alex kaysa dati. Kung gusto mong gawin ang mga bagay na tulad nito, hahayaan kitang gawin ito hanggang sa maabot mo ang iyong limitasyon. Yung mga ilusyon mo, may bahid pa rin. Ang mga tunay na ilusyon ay ang mga may potensyal na linlangan ang iyong sarili. Lumaban si Alex, tahimik na ina-activate ang super hypnosis. Hindi niya gaanong binago ang ilusyon, pinalitan lang niya ang kanilang mga tungkulin at pinagsisilbihan siya ni Sion. Higit pa rito, hindi ito isang ilusyon, ito ay super hypnosis, ginawa nitong parang isang alaala na nakaukit sa kaluluwa ng isang tao ang buong senaryo. Kung ang caster ay walang ginawa tungkol dito, ang tao ay nasa kawalan ng ulirat sa kawalang hanggan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Whoosh! Sa isang kisap mata, lumingon ang mga mesa. Nasira ang spell ni Sion, ngunit hindi niya alam na nahipnotis mo siya ni Alex. Nagsimula siyang maging karakter, ayon sa naisip ni Alex. Ang kanyang mga ekspresyon ay nagpapahiwatig, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding pagnanasa. Nahihiya niyang tinitigan si Alex, dahan-daang naglakad patungo sa kanya habang ang damit nito ay dumulas sa kanyang mga balikat. Ilang beses na sumulyap si Alex, pagkatapos ay sinuri siya ng ilang beses. Pagkatapos nito, nagdagdag siya ng ilang karagdagang detalye sa senaryo at iniwan kaagad ang Florera. Ang mga Olympian ay umalis sa silid, samantalang ang lola ni Ale ay dinala ang kanyang bangkay. Ang lahat ay ligtas sa ngayon. Matapos iwanan ang Florera, inilagay ito ni Alex at napansin ang isang malaking kama na gawa sa crystallized dragon bone marrow. Dahil ayaw niyang masayang ito, itinago niya ito sa kanyang mystical storage space. Ano ang gagawin ko? Dapat ko bang gamitin ang Earth Escape technique ngayon? Magagamit ko ang Ancestral Body Tree para bumalik sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, bahagyang nag-aalala siya na ang pamamaraan ay maaaring hindi pabor sa kanya. Hindi pinalad noong una niyang ginamit ito, napadpad siya sa kama ni Sion, muntik na siyang malagay sa malaking problema. Higit sa lahat, ang Fox Spirit ay isang problema sa kanyang sarili, at walang ideya si Alex kung paano siya haharapin. Dahil nandito tayo sa Mount Olympus, bakit hindi na lang tayo lumabas dito? May gintong tulay na nag-uugnay sa mortal na kaharian at Mount Olympus. Gamit ang tulay na iyon, makakarating sila sa Earth. Maingat na lumabas ng kwarto si Alex. Hindi siya pamilyar sa bundok at hindi niya magawang i-navigate ang lugar. Sa kabila nito, naramdaman pa rin niya na ang espiritual na asensya sa lugar na ito ay maraming beses na mas puro kaysa sa enerhiya sa Earth. Nang tuklasin niya ang mga bakanteng lupain, muli siyang nabigla. Ang lugar na ito ay wala kahit saan malapit sa Earth, umiral ito sa isang walang laman. Ang bundok ay tila mula sa isang dimensional na espasyo. Ang kalahati nito ay nasa mundong ito, habang ang kalahati ay nasa Earth. Ang tanging bagay na naghihiwalay sa dalawa ay ang malaking harang na ito. Naroon ang Golden Stairs. Nahanap ni Alex ang daan at nagmamadaling lumapit. Noong panahong iyon, ang mga Olympian ay nagpapanik na bakas sa pagkamatay ng kanilang banal na tagapagmana. May mga gwardya pa nga, kasama ang ilang Olympian, na nagpapatrolya din sa lugar. Sa kabila nito, walang pag-aalinlangan na tumakbo si Alex pababa ng hagdan, tila hindi siya nakaharang ng harang na iyon. May tumawid sa harang. Anong nangyayari? Bakit hindi siya inatake ng kapangyarihan ng batas? Mukha rin siyang maayos. Nawalan ba ng bisa ang hadlang? Hayaan mo akong subukan. Kung ito ay talagang nag-malfunction, kung gayon ang Amerika ang ating magiging palaruan. Huwag mong isipin ang pagnanakaw ng kanilang mga kayamanan sa akin. Kabanata 2718. Swoosh! Tinawid ni Alex ang harang at napagtantong ligtas na siya. Wala man lang siyang naramdaman, para bang gawa sa liwanag ang harang. Wala itong ginawa sa kanya na para bang nandyan lang ito para ipakita. Matapos dumaan sa light barrier, una siya. Gustong tumakbo pababa ng hagdan at makauwi sa pinakamabilis niyang makakaya. Mas mainam kung hindi siya mag-iwan ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang sarili, pagkatapos ng lahat.
Gayunpaman, sa pagtapak niya sa gininto ang hagdan, alam niyang mali ang kanyang kalkulasyon. Dahil ang mga hagdan ay pag-aari ng mga Olympian, posible na may mga tiyak na setting din. Dahil hindi siya isang Olympian, hindi siya tinanggap ng hagdan kahit kaunti, na pinababa sa kanya ang isang nakalulungkot na bigat. Walang magawa, ang tanging nagawa ni Alex ay yakapin ang sarili sa ngayon. Naalala tuloy niya na minsang sinabi sa kanya ni Diane na mag-isa siyang pumunta rito. Nang umakyat siya sa mismong hagdan na ito, hindi ganoon kalala ang pressure at bigat. Binalik ni Alex ang tingin sa sarili niyang kapangyarihan. Sa palagay ko ay hindi ako mas mahina kaysa sa kanya, ngunit halos gumuho ako sa ilalim ng mabigat na aura na ito. Sa pamamagitan nito, napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi ang problema. May mali sa hagdan. Dahil ba namatay ang kanilang Divine Heir? Kaya ba nila binago ang hagdan? Isip ni Alex. Maya-maya lang, may sumigaw, "Hoy, pare! Kumusta ang pakiramdam mo? Ikaw ay walang takot na tumatakbo sa ipinagbabawal na hadlang, ganoon lang, alam mo ba? Halika, sabihin sa amin kung ano ang naramdaman mo nang tumawid ka. Nawala ba ang epekto ng hadlang? Hoy, magsabi ka, sinusubukan mo ba kaming balisa? Buddy, pal, ikaw ang disipulo mula sa bundok na iyon, tama ba? Lumingon ka, para maalala namin ang kabayanihan mong mukha." Nakaharap sa harang ang likod ni Alex. Medyo mabilis din ang reaksyon niya, hindi agad lumingon. Kung gagawin niya iyon, alam niyang maaalala ang kanyang mukha ng mga taong ito. Baka madala pa niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa matinding gulo. Kaya, agad niyang ginamit ang transformation technique para sa kaligtasan at binago ang kanyang hitsura. Ngayon, angkinan niya ang mukha ni Donovan Orlando. Siya ay pinakapamilyar sa pagbabagong ito. Noong nasa Amerika pa siya, maraming beses na niyang binago ang kanyang hitsura para kamukha ni Donovan. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na paggawa nito, nagawa niyang makuha kahit ang pinakamaliit na detalye ngayon, kaya nagkakaroon ng kakayahang magbago ng buo sa loob ng napakaikling panahon. Orlando, kumusta ka? Iniisip ko. Namatay ang nanay mo dahil sa iyo, kaya dapat labis kang hinahamak ng iyong tribo, ha? Sana in one piece ka pa rin kapag nagkita tayong muli. Lumingon si Alex, nakatingin pabalik sa harang na may matingkad na ngiti. Wala akong naramdaman nang tumawid ako sa barrier. Sa tingin ko ito ay ganap na nawala ang epekto nito. Ni hindi nito pinutol ang alinman sa aking kapangyarihan. Ito ay kahanga-hanga. Napasigaw tuloy siya. Hello, America. Hintayin mo ako. Lahat ng mga dilag, mga babe. Lahat ng nandito ay akin na. Nang marinig ito, natigilan ang lahat sa likod ng harang. Pagkatapos ay naghiyawan sila sa gulat at kaligayahan. Nawala ang epekto ng hadlang. Hindi na tayo pinagbabawal tumawid. Let's go, everyone. Hinihintay tayo ng Amerika. Tulad ng isang maliit na hubad na babae, naghihintay sa amin sa kama. Nararamdaman ko ang muling pagkabuhay at espiritual na enerhiya na nagmumula sa kabilang panig. Kung ang dakilang pagkakataon mula sa sinaunang panahon ay lumitaw muli, ito ay nakakolekta ng 3,000 taon na halaga ng kapangyarihan. Lahat ng mapagkukunang iyon mula sa universo, na incubated sa loob ng 3,000 taon, sa harap mismo ng ating mga mata. Tara na, ang unang makakakuha nito ay ang tunay na nagwagi. Ang bawat nabubuhay na nilalang sa likod ng hadlang ay nabigla, ang kanilang mga mata ay namumula sa sobrang pananabik. Pagkatapos noon, 10 immortal trialist o higit pa ang sumugod patungo sa barrier, na naniniwalang kailangan lang nilang sumugod tulad ni Alex. Kabanata 2719. Ang hadlang, gayunpaman, ay naiiba ang reaksyon sa mga nilalang na ito. Nang sinubukan nilang tumawid, parang tumigil ang oras. Habang ang kanilang mga katawan ay nakikipag-ugnayan sa harang, ang liwanag nito ay nagbubulag sa kanilang paningin. Biglang, ang mga taong ito ay nagawang tumawid sa hadlang at napunta sa gilid ni Alex, ngunit may nangyaring mali. Lahat sila ay nasusunog, ang kanilang mga balat ay nasusunog. Hindi rin ito ordinaryong apoy. Ito ay banal na apoy. Ang banal na apoy ay sinunog ang kanilang mga katawan at kaluluwa, na naging dahilan upang sila ay sumigaw ng hysterically habang sila ay gamulong sa lupa. Maraming lumingon kay Alex, nalilito at galit na galit. Why, nagsinungaling ka.
Habang buhay mo akong susuyuan. Arg. Hindi ko na kaya ito. Masakit. Mawawasak ang kaluluwa ko. Pinagmasdan ni Alex ang mga Olympian na namilipit at gamulong sa lupa sa pag-asang maapula ang apoy. Maya-maya pa'y unti-unti na ring lumiliit ang kanilang mga galaw at sigawan. Malamig ang ekspresyon ng isa sa mga mukha nila, walang emosyon sa mukha nito. Sa kabaligtaran, lihim siyang nagulat sa harang, kaya gusto niya itong sambahin. Ang taong nagtakda ng hadlang na ito ay dapat na napakalakas. Si Grand Emperor Rowan ba, ang pinuno ng sinaunang alyansa. Ilang saglit lang, namatay sa apoy ang mga taong gumugulong sa lupa. Ni isang bakas ng kanilang mga kaluluwa ay hindi matagpuan. Ang mga immortal sa likod ng hadlang ay nanlaki ang kanilang mga mata, puno ng takot. Masaya sila na huli silang sumubok, kung hindi ay mapupunta sila sa parehong kapalaran ng mga nasusunog na katawan na iyon. Ito ay hindi tulad ng hindi nila nakitang sino man ang namatay mula sa hadlang, ngunit ang pagkakaroon ng 10-10 makapangyarihang mga pagsubok na namatay sa harap nila ay isang nakakagulat at traumatikong karanasan pa rin. Ang harang na ito, literal na one-way ticket papunta sa ating libingan. May bisa pa rin ang forbidden spell. Hindi pa rin nawawala ang epekto nito. Pero ikaw, kamusta ka pa? After that traumatizing incident, laking gulat nila dahil walang nangyari kay Alex. Paano ka hindi nasaktan kapag ang iba ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan? Noon lang, may nakaintindi sa sitwasyon nila. Ang Divine Heir ay pinaslang, ngunit ang mamamatay tao ay tiyak na hindi mula sa ating tribo, tama ba? Ang taong ito ay kain na hinala. Sinasabi ko na siya ang pumatay sa Divine Heir. Siya ay mula sa Earth. Pumunta siya sa bundok na ito nang hindi tayo nagpapansinan, pagkatapos. Nagulat ang grupo, pagkatapos ay napagtanto na iyon lamang ang angkop na paliwanag. Sila ay nagalit, nagsisigawan sa galit. Alam na pinayagan nilang pumasok ang isang katutubo at pumatay sa kanilang Divine Heir, hindi nila ito matanggap, lalo pa ang katotohanan na hinayaan nila itong lumabas ng malaya si Scott. Ang masama pa nito, isang dosina o higit pa sa kanilang mga tao ang namatay dahil lamang sa isang kasinungalingang ginawa niya. Mapahamak ka nawa sa impyerno. Kumaway si Alex. Hindi mo ako kailangang paalisan. O at, narito ang ilang magandang payo para sa inyong lahat. Huwag isipin ang tungkol sa pagpapatong ng iyong mga kamay sa Amerika. Kayong mga Olympian ay mga taksil sa aming mga tao, ang mga daga ng sansinukob na ito. 3,000 taon na ang nakalilipas, ipinagkanulo mo ang alyansa, inilalagay ang lahat sa panganib. Kayong mga traidor ay hindi man lang karapat-dapat mabuhay. Kaya tumakbo ka na ngayon, habang kaya mo pa, o ang iyong tribo ay mabubure sa kasaysayan. Pagkatapos ay naglakad si Alex pababa ng hagdan, iniwan ang pagkabalisa na sinasakyan ng mga Olympian sa likod ng hadlang. Sa wakas ay nakababa si Alex sa paglipad ng gininto ang hagdan ng ligtas. Tapos may naalala siya, di rin taga-Earth si Sion. Dinala ko siya dahil nakakulong siya sa vase. Pero, nasunog din ba siya ng buhay sa lakas ng harang? Agad niyang kinuha ang vase at tinignan ang loob. Ngunit ang nakita niya ay isang nakakagulat na eksena. Kabanata 2720. Sa loob ng florera, nakatagilid si Sion. Ang kanyang mga damit ay nasa buong sahig, siya ay nasa isang mataas na nagpapahiwatig ng posisyon. Taba, bilang isang maawang tao, hindi ko talaga gustong gawin ito sa iyo ng kusa. Napansin din ni Alex ang isang maliit na pool ng dugo sa tabi ni Sion. Nagkatikip din ang kamay niya dito. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin, kaya ang tanawin ay nagpatahimik lamang sa kanya at bahagyang nagkasala. Napakalakas ng super hypnosis, kaya nitong sirain ang likas na talento ng Ninetales, na dahilan para mahulog siya sa kakaibang guni-guni na iyon. Pero, nagpalit lang ako ng posisyon sa story. Ikaw ang gumawa ng ganyang senaryo. Kaya, kung hindi ako lumaban, ako ang mapupunta sa isang kakilakilabot na kalagayan. Pagkatapos ng ilang sulyap, ibinalik ni Alex ang florera. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang lugar kung saan siya unang pumasok sa Derayenji Temple. Kailangang malapit ito sa Mount Oro, kung hindi ay hindi narinig ni Alex ang boses ni Ancestor Miller. By the way, I wonder kung kumusta na ang psycho na yon. Namatay na ba siya? Aking mahal.
Isang nasasabik na boses ang umalangaw-ngaw sa tenga ni Alex habang ang isang payat na figure ay sumugod sa kanya. Natigilan si Alex ng ilang segundo ngunit nakahinga siya ng maluwag nang mapansin niya kung sino iyon. Si Daya iyon. Pagkabalik mula sa Pool of Afterlife, naghihintay siya mula noon. Normal lang na mag-alala siya kapag pumasok siya sa templo. Bukod dito, nanatili siya sa sinaunang larangan ng digmaang Budista sa loob ng isang buong buwan, at habang kailangan niyang maghintay, mas natatakot siya para sa kanyang buhay. Ang gulat at pagkabalisa na naranasan niya ay hindi maipaliwanag. Mabuti na lang at hindi nag-iisa si Daya dito. Ang iilan pang pumasok dati ay nandito lahat, bukod kay Chanang, na mananatili doon magpakailanman. Ang grupo ngayon ay binubuo ng Mystic Maiden, Shirley, Ins, at Pixie. Sabi ko na nga ba, masyadong matigas ang lalaking ito. Kahit ang emperador ng underworld ay hindi siya kayang patayin. Nakinabang pa nga siya sa laban. Hindi ako mag-aalala sa kanya dahil nakatadhana siyang magtagumpay sa bawat laban. Tinapik-tapik ni Mystic Maiden si Daya sa balikat habang sinusuri si Alex mula itaas hanggang ibaba. Ma'am, maganda ito. Siguradong nakakuha ka ng makabuluhang benepisyo pagkatapos ng paglalakbay na ito sa underworld. Sapat na ito para dalhin ka sa mas mataas na punto ng iyong buhay. Napangiti si Alex. Magaling ka sa iyong sarili. Mas nagiging solid ang katawan mo ngayon. Sinimulan pa niyang kurutin ang mukha nito, ang sarap sa pakiramdam sa mga kamay niya. Daya, tingnan mo ang asawa mo. Sinusubukan niya akong molestiyahin sa harap mo. Kung wala ka rito, baka gumawa ng mas masama ang taong ito. Ang mga salita ng Mystic Maiden ay nabigla kay Alex sa kanilang kaibuturan. Bilang Mysterious Maiden of Nine Heavens, nagrereklamo siya kay Daya at nagsasabi ng mga walang katotohanang pahayag. Huwag mong bahiran ang pangalan ng pamilya mo. Hindi na pinansin ni Daya. I'll apologize on his behalf, pero ang ganda ng balat mo ngayon, mas makinis pa kaysa noong celebrity pa ako. Kahit ako gusto kong hawakan, pati mga lalaki. Pagkasabi nito, inabot niya talaga ang kamay niya para hawakan ang kamay ni Mystic Maiden. Hindi ko kaya kayong dalawa. Umatras si Mystic Maiden. Palayo, namumula ang mukha niya sa kahihiyan. Hindi maiwasan ni Alex na mapansin ang pagkakaiba ng kanyang kasalukuyang sarili at ng kanyang impresyon sa kanya. Noon, palagi siyang kumikilos na para bang siya ay isang superior, ethereal, otherworldly being. Bilang isang espiritu mula sa God's Tomb of the Undead Territory, natural din siyang naging misteryoso. Bukod dito, ang pagkakaroon ng maraming mga alamat at alamat tungkol sa kanya mula noong sinaunang panahon, marami nang narinig si Alex bago siya makilala. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit ganoon ang tingin niya sa kanya. Noon lang niya na-realize na may girly side pala si Mystic Maiden. Pinababalaan kita, Alex. Ako ang iyong Panginoon sa pamamagitan ng kontrata. If you dare touch me like this again, sisipain ko yang A*S mo. Malamig ang ekspresyon ng Mystic Maiden, nababalot ng galit ang kanyang mukha. Gayunpaman, ipinaramdam lamang nito kay Alex na siya ay nasa isang rom-com. Tigilan mo na yang pagiging feisty mo. Napagtanto ko na nawala ang epekto ng kontrata namin. Baka dahil niloko mo ako para pirmahan ito. Sa sandaling iyon, mas lalong nanlaki ang mga mata ni Mystic Maiden.